Ito na mga mainit na balita mula sa Frontline sa umaga. Weather update. Magandang panahon ngayong linggo, posibleng panandalian lamang. Tatlong bagyo at posibleng paglakas ng habagat binabantayan. Dahil pa rin sa mga pag-ulan at hindi pa rin paghupa ng baha sa ilang lugar, banta ng leptospirosis pinangangambahan pa rin. Department of Health nakahanda raw sa posibleng pagtaas. Kaugnay po niya, National Kidney and Transplant Institute, punuan na dahil sa dami ng mga tinatamaan ng leptospirosis. Ito pa ang isang inaabangan sa pagpapatuloy ng impeachment ni VP Sara Duterte, paglilitis posibleng ibalik sa hapon. Ang ating namang morning doctor na si Doc Richard dumayo sa mga kapatid nating binaha sa Kalumpit, Bulacan. Ang kanyang mga paalala kontra leptospirosis sa Abangan Live. Good morning, kapatid! Simulan natin ang balitaan. Posible naman maging maulan ngayong linggo. Bukod po sa habagat, tatlong bagyong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang isa riyan ay ang dating bagyong Neneng na ngayon nasa bahagi na po ng Taiwan. Dalawa ring bagyo ang nasa silangang bahagi ng ating bansa. Pero isa lamang sa mga ito ang nakikitang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Yan po ay ang bagyong Saudel na tatawaging Obet. Posible itong lumakas pa at umabot ng Super Typhoon category. Hindi man nakikitang tatama ito sa lupa pero papalaksin po nito ang habagat. Nakahanda naman po ang Department of Health sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa. Para sa mga ospital na nagkukulang sa kama dahil sa pagdami ng pasyente, maaari raw makipag-ugnayan ang mga ito sa Health Emergency Management Bureau sa pamamagitan ng Leptospirosis Bed Tracker System. Sa kasalukuyan po, full bed capacity na ang National Kidney and Transplant Institute dahil sa pagtaas ng kaso ng naturang sakit. Patuloy ding binabantayan ng DOH ang sitwasyon para tiyakin ang agarang gamutan ng mga pasyente. Para raw sa mga lumusong sa baha, hinihikayat silang magpakonsulta sa DOH facilities at Yakap Clinics. Sa huling tala po ng DOH noong August 17, umabot na sa 3,760 ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Abiso po sa mga magulang at estudyante, muling nagsuspende ng klase sa ilang lugar dahil sa banta ng masamang panahon at baha. Walang pasok sa lahat ng antas sa Cabugao, Ilocos Sur at sa Hagonoy, Bulacan. Nagsuspende rin ng klase sa Magalang, Pampanga para naman bigyang daan ang pagdiriwang ng pista sa kanilang bayan. Tutok lang po dito sa Frontline sa umaga para sa suspension ng face-to-face classes sa ilang lugar na ipapakita po namin sa inyong screen. Samantala, sa iba naman pong balita, posibleng ibalik sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para mapunat ang delay sa impeachment trial. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, may isa sa pinal ang bago nitong schedule ngayong pong linggo. Una nang sinabi ni Gatchalian na nagkasundo na ang mga senador na ibalik ito sa hapon. Kadalasan kasing tumatagal ang paglilitis kada araw ng 6 na oras hanggang 7 oras. Nalilimitahan ito dahil mayroon pang regular session ng Senado pagsapit ng alas 3 ng hapon. Sa bago nitong schedule, gaganapin muna ang regular session sa umaga bago ang impeachment sa hapon. Hindi rin inaalis ng Senado ang posibilidad na umabot hanggang sa susunod na taon ang impeachment trial. Handa namang sumunod ang prosekusyon at depensa sa magiging bagong oras nito. Monday mga kapatid, balik eskwela at trabaho na ang marami nating kapatid matapos ang sunod-sunod na suspensyon nung nakaraang linggo. Kamustahin natin ang trapiko ngayong early Monday kasama ang ating traffic Tito Mondi Lopez live mula sa Buendia sa Pasay City. Tito Mondi, ano nagsisimula na bang dumami ang mga commuter at sasakyan dyan? Feeling Monday morning na ba? Good morning! Yes, good morning sa namin. Snooze na yung alam nyo dahil gusto na extend ang long weekend. Bango na po! Diba? Sige, bango na. Mga kailangan natin ayusin ang audio ni Tito Mondi. Isa pa uli. Mukhang hindi natin marinig si Tito Mondi. Babalikan ka namin mamaya. Tito Mondi.
Sa aming pagbabalik, bilang naman ang sawi sa habagat at mga nagdaang bagyo tumaas pa. Palpak na flood control project sa Hagonoy, Bulacan, ininspeksyon ng DPWH. At Miss Universe Organization ipinagtanggol si reigning Queen Fatima Bosch laban sa mga akusasyon ng Miss Universe Thailand director na si Nawat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik na Frontline sa Umaga. Balikan natin ang sitwasyon sa Bundia Avenue sa Pasay City ngayong Monday morning. Live mula dyan si Traffic Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, can we hear you better now? Ano, dumami na nga ba ang mga commuter? Anong nakikita mo dyan? Yes, Yan. Mami Chiki! Take two! Sana narinig niyo na ako. Team Commute! O, di ba? Nakailang beses na tayo. At nakailang sus na nga po sa alarm dahil gusto niya extend. Ayan, maririnig na tayo. Very good. At ito, pakita natin. Quick traffic update ito. Mami Chiki, ito nga po, nandito tayo. Ito yung nakikita yung linan. Ito yung mapapuntang Pasay, Guadalupe, Makati, Buendia, LRT. At kita nyo, pa-Ayala. Sama na rin natin mga Team Ayala. Kita nyo po, light at free-flowing po ang ating galawan dito. Wala pa pong kabilda-bilda pa mga sasakyan. Sulit na sulit po ang inyong maagang pagising dahil nga po, napakaluwag po ng ating daan. At dito naman po, pihit natin dito. Mami Chiki, pakita natin. Takbo tayo, takbo tayo, takbo tayo. Takbo tayo, takbo tayo. So ito, mas maluwag dito Mami Chiki. Ito yung mapapuntang PTEX. Bilisan natin. Sila yung camera. Ito, may nakaroon lang kasing puno. At kita naman dito, maluwag lalo dito Mami Chiki. Ito yung lane na to, ito yung mga South Luzon natin. So ito yung mga babae, ito yung mga galing po sa mga terminal natin. Dahil nga, alam nyo ba Mami Chiki na dito, daanan, pero ngayon medyo maaga pa kasi, aabot sa 70,000 hanggang 100,000 motorista ang bumabiyahe dito araw-araw. Kaya pili mo, ang dami mong kasabay talaga. At ito rin, ang lugar na to, ang major transport hub natin, ang Buendia. Dahil nga hindi lang pang Metro Manila, ganun sabi ko, itong Patimog Luzon, lalo na yung mga pang Team Laguna, present po yan. Dahil Mami Chiki, may mga biyahe, ang Jackliner, LLI at Jamliner papuntang Calamba at Santa Cruz. At may mga at Quezon, ang Lipa, Batangas City at Lucena. Kita nyo, wala pa masyadong bus sa bus terminal. At sa Team Batangas naman at Quezon, may choices din po kayo. May mga biyahe po yung DLTV at saka po, hindi pa tapos dahil may BBL transport din para sa mga biyaheng papuntang Balibago, Cabuyao at San Pedro. At dito rin Mami Chiki, kung gusto nyo pang mas malayo-layo pa ang inyong biyahe, may pabiyahe rin po ang mga Team Bicol. Kaya Team Bicol, nasa na po kayo dahil may mga biyaheng umaabot sa Naga, Daet at Legazpi. At kung Batangas Port naman ang target ninyo, meron din pong biyahe rito ang Buendia area na kumukonekta sa Batangas at sa mga biyaheng Paroro Connection. Para naman po sa mga ayaw mag-bus, makikita po natin pangilan-ngilan may mga UV Express at Pub connected po sa ilang destinasyon sa Cavite at Batangas. At eto na, 3 biyahe po tayo. 3 biyahe tapit natin. Eto na. Sabi nyo talaga tawag dito ngayon bilang pagkilala kay Senator Gil Puyat. Pero mas kilala ito bilang Buendia na hango naman sa Katipunero mula sa Bulacan na si Nicolas Buendia. Pero para sa mga barker, ang tawag nila sigaw dito, Buendia! Pero dapat Buendia. Yan muna natin live update mula dito sa FB Harrison Gil Puyat Footbridge. Balik sa inyo, Mami Chiki. Pakaluwang pa. Ang sarap naman tignan yung daloy ng trapiko pero maya-maya na lang mapupuno na yan. Kaya gising-gising na mga kapatid. It's Monday. Maraming salamat, Tito Mondi. Umabot na sa full bed capacity ang National Kidney and Transplant Institute dahil po sa pagdami ng mga pasyente tinamaan ng leptospirosis. Dahil po dito, nilimitahan na ng NKTI ang mga walk-in ng mga pasyente. Pinapayon din ang iba na magpakonsulta muna sa ibang ospital. Sa tala ng DOH, umabot na sa higit 3,700 ang kaso ng leptospirosis sa bansa mula po noong Enero.
Paalala ng DOH sa publiko, lalo na sa mga lumulusong sa baha, maging alerto sa mga sintomas ng leptospirosis. Kasama rito ang lagnat at panginginig, sakit ng ulo at binti, pamumula ng mata at paninilaw ng balat. Posibleng lumabas ang sintomas matapos ang 2 linggo mula nang ma-expose sa baha. Umakyat na nga po sa 29 ang bilang ng mga nasawi dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo sa datos po ng NDRRMC. 15 dyan ay sa Benguet, 1 sa La Union at 4 sa Rizal at Batangas. Mayroon din pong tig-1 nasawi sa Quezon City, Oriental Mindoro, Negros Occidental habang 2 naman sa Caloocan. 19 ang sugatan habang 3 ang nawawala. Aabot naman po sa halos 5 bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura. Halos 2 bilyong piso naman sa agrikultura, halos 70 lugar naman po ang isinailalim na sa state of calamity. Mga kapatid, 3 bagyo po ang nakapalibot sa labas ng ating bansa ngayon. Gayunpaman, hanging habagat pa rin ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Yan at iba pang mga update ihatid sa atin ng ating weather frontliner Tito Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. 3 bagyo nga ang binabantayan natin na nakapalipot sa ating area of responsibility. Unahin natin itong mas malapit ha. Itong dating bagyong Neneng ay medyo matagal nang nakatambay dito sa itaas na bahagi natin bansa at naging bagyo pa nga yan muli mula sa isang low pressure area. Pero ngayon, kumikilos na po yan pa west-southwest patungo dito sa eastern portion ng China. Pero dahil lumakas yan at muling naging bagyo, nakikita natin na bumabalik din yung ating habagat o southwest monsoon na siya pong nagdadala ng pagulan dito po sa kanlurang bahagi o western section ng Northern Luzon, extreme Northern Luzon, kasama na po dyan ang western section ng Central Luzon. Sa kasalukuyan, ito po ay huling namata ng pag-asa sa layong 525 kilometers north-northeast ng Batanes at patuloy na nga lumalayo sa ating bansa. Samantalang, ito namang panibagong bagyong may international name na Saudel. Ito po ay nasa typhoon category ang magpapalakas naman ng habagat sa mga susunod na araw. Lalong-lalo na po sa kalagitnaan ng linggo hanggang next weekend. Dahil yan po ay kumikilos, papalapit dito sa kanto ng ating area of responsibility. Posible po ay makapasok sa ating PAR ngayong araw, mamayang tanghali. At if ever makapasok na po sa ating area of responsibility, ito po ay mabibigyan ng local name na Obet. Ito pong posibleng tawagin nating bagyong Obet ay wala pong magiging direktang epekto sa atin, pero yan po ay unti-unting lumalakas at kikilos dito sa itaas na bahagi nating bansa na kung saan siya naman po magpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon. Samantalang, isa pang tropical depression ang huli pong namataan ng pag-asa sa layong 1,310 kilometers east ng southeastern Luzon. Ito naman po ay nasa labas din ng ating area of responsibility. Ito po ay isang mahinang bagyo at wala pong direktang epekto sa ating bansa. At palayo rin po ang direksyon niyan dahil meron niyang interaksyon o yan po ay kikilos ng kanluran. Yan po ay kikilos ng pasilangan, pataas, patungo dito sa, iikot po yan, papunta dito sa bagong posible nating tawaging bagyong Obet. Yan po yung tinatawag nating Fujiwara effect at wala rin po yung magiging direktang epekto sa atin. Sa ngayon, dahil nga lumalakas yung ating habagat, maulan po dito sa area ng Batanes. Umabot po dyan yung ating extent ng habagat at meron din tayong mga posibleng thunderstorm sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang Apayao. Tumataas na rin po yung ating tsansa ng pagulan sa mga areas po ng La Union, Pangasinan, kasama po dyan ng Zambales at Bataan. Dito naman sa natitirang bahagi ng Central Luzon, particularly yung kanlurang bahagi nito, Cavite at Batangas, Metro Manila at Mindoro, bagamat nagpapakita po yung ating araw, tumataas na po yung ating tsansa ng pagulan. Kasama po dyan ang mga pagulan tuwing hapon at gabi. At sa mga susunod na araw, mas madadagdagan pa po yung ating mga tsansa ng pagulan. Kaya paghandaan po natin ang muling paglakas ng ating habagat o southwest monsoon, lalong-lalo na sa kalagitnaan ng linggo hanggang sa susunod na linggo. Dito nga sa Metro Manila, magiging maganda naman ang sikat ng araw ngayong umaga at posible rin po yung ating mga pagulan at thunderstorms tuwing hapon at gabi. Kaya sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Magagamit po natin yan sa mga biglang buhos ng malakas na pagulan na dulot ng mga thunderstorms. Bago na po tayo mga kapatid, ang ating araw ay kaninang sumikat, kanina pong 5:43 ng umaga at muli po yan lulubog mamayang 6:14 ng hapon. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin na lagi may panahon para sa iyo. Ininspeksyon naman ni DPWH Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang naapektuhang flood control project sa Paumbong at Hagonoy, Bulacan.
Kinailangan sumakay ng bangka ng 2 kalihim para tignan ang sitwasyon sa lugar na matinding naapektuhan ng habagat at bagyong Neneng. Ilang dekada na kasing iniinda ng mga nakatira sa 2 lugar ang pagtaas ng tubig tuwing masama ang panahon. Tiniyak ng DPWH na tututukan nito ang pagsasaayos sa mga sirang flood control projects sa lugar. Kukonsulta rin ang pamahalaan sa mga eksperto para sa mas pangmatagalang solusyon. Sa ibang balita, nilinaw ng US Embassy in the Philippines kung bakit may namatang US military personnel sa ni-raid na Sanjia Steel Corporation sa Tagoloan, Misamis Oriental. Ayon sa embahada, isa ang lugar sa tinuturing na posibleng pagdausan ng Balikatan 2027. Kasama rin daw ng US military ang AFP at PBDEC Industrial Authority. Bahagi lamang daw ito ng routine planning efforts. Agad daw silang umalis at tumingin lamang sa iba pang mga lugar. Hindi rin daw sapilitan ang kanilang pagpasok sa nasabing planta. Binigyang din lamang naman nila ang matibay na alyansa ng Amerika at ng Pilipinas. Unang kwestiyon ng Chinese Embassy ang pag-iinspeksyon ng US military sa nasabing lugar. Dagdag pa nila, patunay daw ito ng anilay discriminatory at selective law enforcement sa mga Chinese nationals. Naarestong nasa 70 Chinese sa raid sa naturang steel plant. Nang hostage ang isang sekyu ng menor de edad niyang kapitbahay at kapwa sekyu sa Caloocan. Nagawa umano yan ng sospek matapos siyang hindi umano pasahurin ng 4 na araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Jorno Ria Carlos. Kuha ang video na yan sa gitna ng negosasyon ng mga pulis sa isang sekyu sa Caloocan. Ang gwardya kasi ng hostage ng 13 anyos niyang kapitbahay. Dahil tensyonado ang sitwasyon, agad pinalibutan ng mga pulis ang lugar. Bago ang eksenang yan, sinubukan pa raw kausapin ng suspect ng kanyang boardmate na kapwa sekyu. Yun nga lang, pati siya hinostage din. Kutsilyo raw ang ginamit ng suspect sa pangho-hostage. Ito daw po ang suspect natin is nagbo-board dun sa kabilang bahay. Eventually po, nagwala nga daw po, pumanik ng dumaan sa bintana, umakyat po ng bubong hanggang makarating po siya dun sa kung saan po nangyari yung hostage taking. Ang kondisyon na hiniling ng sekyu sa mga pulis, 9,000 pesos para makauwi sa Iloilo at makausap ang kanyang pamangkin. Matapos ang hinggit 4 na oras na negosasyon at ibigay ang hiling ng sekyu, sumuko siya. Ligtas naman ang menor de edad na biktima at ang boardmate ng suspect na nagtamo ng mga sugat. Ayon sa kapatid ng suspect, na-depress ang sekyu matapos hindi pasweldohin ng kanyang pinapasukang security agency. Sa kabila yan ng 4 na araw umanong dire-diretsyong duty. Actually ma'am, cooperative naman po yung agency. Yung doon po sa alleged po na hindi po nila pagpapasahod, i-endorse na lang po namin sila sa dole po natin. Mahaharap naman ang suspect sa reklamong kidnapping at serious illegal detention. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Ria Carlos, News 5. Sinuportahan ng Miss Universe Organization ang reigning queen na si Fatima Bosch laban sa akusasyon ni Miss Universe Thailand director na si Nawat Itzaragrisil. Sa isang Instagram story, sinabi ni Nawat na sumasailalim umano si Fatima sa expedited process para sa posibleng pag-issue ng warrant arrest kaugnay ng patong-patong na reklamo. Kabilang dyan ang umano'y defamation, false allegations at dissemination of false information. Sa pahayag ng Miss Universe, sinabi nitong hindi katanggap-tanggap ang anumang anyo ng pambabastos sa babae. Sa pagtatanggol raw ni Fatima sa kanyang dignidad, ipinakita niya ang karapatan ng bawat babae ang respetuhin. Nagsimula ang umano'y alitan ni Fatima at Nawat sa isang pre-pageant sashing ceremony noong nakaraang taon. Kinumpronta ni Nawat si Fatima dahil sa hindi niya pagdalo sa isang sponsor shoot. Nagudyok ito kay Fatima at iba pang kandidata na mag-walkout sa event. Susunod, 13 tauhan ng PNP HPG sa NCR. Sibak sa pwesto matapos salakay ng operasyon ng Bureau of Customs. Eksperto may paalala tungkol sa nauusong DIY flood control project. At price check tayo sa mga pangunahing bilihin sa palengke ngayong Monday morning kasama si Laila. Kapatid, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang inyong kasalo sa balitaan at masayang agahan. Ito po ang Frontline sa Umaga. Hey mga madam! Here comes your daily bituing ganap mula sa inyong Madam AI. G,
Whoosh! Aries, relax. Mag-day off ka muna sa pag-overthink. Lucky color blue. Taurus, sabi ng mga bituin, ang pagtakbo sa responsibilidad ay hindi counted bilang cardio exercise. Lucky color gray. Gemini, masyado mong ginagawang teleserye ang buhay mo. Harapin mo ang realidad. Lucky color violet. Cancer, minsan ang tunay na flex ay ang marunong umatras sa mga bagay na hindi na worth ng energy mo. Lucky color black. Seven minutes before 6, nagbabalik po ang Frontline sa umaga. Si Bak sa pwestong 13 tauhan ng PNP Highway Patrol Group na nagkamali ng sinalakay na lugar sa Bulacan. Napuntahan nila ang bodega kung saan nagsusunog ng mga smuggled na umunong sigarilyo ang mga taga Bureau of Customs. Natong Frontline Report. Tawanan mo ulit. Parang hindi naman kami truko kasi may 3 pa, sir. Oo, 3 container pa. Oo. Naantala ang operasyon ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa isang bodega sa Santa Maria, Bulacan. Nagsusunog at nagsisira sila ng mga nasabat na smuggled na sigarilyo mula sa Subic. Nang bigla umano silang pasukin ng mga nagpakilalang tauhan ng PNP Highway Patrol Group o HPG ng NCR. Kinapkapan umano ng HPG ang mga taga-customs. Tinangka pa nga raw agawan ng cellphone ng isa sa kanila. Agad naman nagpakita ng valid mission order ang mga taga-BOC para sa proper disposal ng mga puslit na sigarilyo. Nang hinga naman ng dokumento ang mga taga-HPG, wala silang naipakita. Pagdating ng operations head ng HPG, doon na lamang nagkamali pala sila ng sinalakay. Ayon sa namumuno ng operasyon ng HPG, may natanggap silang report na may smuggled na sigarilyo sa lugar. Sa katabing warehouse daw pala dapat ang isasagawa nilang bypass operation. Umalis din ng mga pulis at pinagpatuloy ng customs ang pagsusunog sa aabot sa 430 million pesos na halaga ng mga sigarilyo. Dahil sa nangyari, magsasampa raw ng kaukulang reklamo ang Customs Subic laban sa mga tauhan ng PNP, HPG, NCR. Pinag-uutos naman ni Philippine National Police Highway Patrol Group Director Police Brigadier General Romel Batangan ang agad na pagsibak sa pwesto ng 13 PNP, HPG na sangkot sa insidente, habang patuloy na gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline. Sa Eileen de la Cruz, News 5. Kaugnay ng balitang yan, tiniyak ng Bureau of Customs na patuloy silang makikipagtulungan sa PNP. Pinasalamatan ng BOC ang pamunuan ng PNP sa mabilis na pagkilos kaugnay po sa issue. Umaasa raw ang ahensya na hindi masisira ang pagtutulungan nila ng pulisya dahil sa anilay isolated incident. Pinagutos din daw ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang pinaigting na pakikipag-ugnayan sa PNP para maiwasan ng maulit ang ganitong mga pangyayari. 5 minuto bago po mag-alas 6 ngayong Lunes, pasintabi naman po sa mga nag-aalmusal dyan. Isang pulis ang naputulan ng kamay matapos pagtatagain ng lalaking nag-amok sa Camarines Sur. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. May hawak na bolo ang lalaking yan. Nabuksan ng gate at sumugot sa mga nakaabang na pulis. Hindi na nakita sa video, pero sunod-sunod na nagpaputok ng baril ang mga otoridad. Sunod nang makikita sa video ang nakahigang lalaki. Inuupuan siya ng isang pulis. Ambulansya! Ambulansya! Putol na pala ang kaliwang kamay ng pulis. Agad humingi ng saklolo ang kanyang mga kasamahan. Habang kinuha naman ng isa pang pulis ang bolo ng nakahigang sospek, saka ito iginapos. Agad dinala sa ospital ang naputulang kamay na si Police Staff Sergeant Noli Miranya. Gayun din ang sugat ng sospek matapos tamaan ng bala ng baril sa binti at paa. Base sa investigasyon, rumusponde ang grupo ni Miranya nang i-report ng mga residente ang pag-aamok ng lalaki sa San Jose, Camarines Sur. May sakit umano ito sa pag-iisip. Nasa loob daw ng isang bakuran ng sospek nang subukan siyang kausapin ng mga pulis. Pero agad itong umatake at doon na nga nangyari na aputulan ng kamay si Miranya. Sa ngayon, nagpapagaling na ang pulis na itinuturing bayani ng mga residente. Habang ang sospek naka-confine din dahil sa mga sugat na tinamo. Inaalam pa kung totoong may problema sa pag-iisip ang sospek at kung makakasuhan ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5.
Sa ibang balita, na-hold up ng riding in tandem ang isang call center agent sa Bacolod City. Nangyari ang pagnanakaw sa tapat lang mismo ng bahay ng biktima. Narito po ang Frontline Report. Papasok na sana sa kanyang bahay ang babae na yan sa barangay Takuling sa Bacolod City nang biglang dumating ang riding in tandem. Bumaba ang angkas, lumapit siya sa babae at hinawakan nito na tila may kinukuha sa kanya. Wala pang 10 segundo, iniwan nito ang babae, sabay sibat. Hinintay pa ng biktima na makaalis sa mga sospek at sinundan pa ito ng tingin. Base sa investigasyon, galing trabaho ang 30 anyos na call center agent na mangyari ang insidente. Namukhaan niya ang mga sospek at agad niya itong inireport sa mga otoridad. Meron pong nakasakay na suspect sa motor. Then nag-approach kanya, nagtutok ng braided weapon, ginawa yung cellphone niya. Nagkakahalaga raw ng 30,000 pesos ang natangay na cellphone. Ayon sa pulisya, notorious na kawatan ang 2 sospek sa lugar. Patuloy silang tinutugis ng mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline. Sa Eileen de la Cruz, News 5. Sa ibang balita, magpapatuloy ang impeachment trial ngayong Lunes matapos makansela ng ilang araw noong nakaraang linggo. Pinag-aaralan naman ng Senado ang posibleng paglipat ng impeachment trial sa hapon. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, isa sa pinal ang bago nitong schedule ngayong linggo. Inaasahan namang tetestigo ang NBI expert at mga opisyal ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, patutunayan ng mga testigo na pineke ang mga pirma sa acknowledgement receipts para sa confi funds. Ipapakita rin daw na peke ang pagkakakilanlan ng ilang individual na tumanggap ng confi funds. Inaasahang ilalabas din ng Senate Impeachment Court ang desisyon kaugnay ng paglabag sa subjudice rule ngayong araw. Matatandaang pinaalalahanan ni Escudero ang prosekusyon at depensa na bawal ang pagkukomento sa merito ng impeachment case. Samantala, maaari raw maharap sa reklamong subordination of perjury sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dahil sa umano'y coach na testimonya ni Orly Gutesa. Ayon yan kay Senator Ping Lacson na dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Giit ni Lacson, maaaring magsampa ng reklamo si dating House Speaker Martin Romualdez na idinawit sa unang pahayag ni Gutesa. Maaari rin daw magsagawa ng preliminary investigation ang Department of Justice o DOJ at Ombudsman sa mga nasa likod ng unang testimonya ni Gutesa dahil sa itinuturing na public crime ang perjury. Noong nakaraang linggo, binawi ni Gutesa ang kanyang mga testimonya at isiniwalat na pininit lang umano siya ni na Senator Marcoleta at Defensor. Samantala, si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima muling isinulong na dapat gawing kriminal na paglabag ang subordination of perjury. Ngayong tagulan po, kanya-kanyang diskarte ang mga kapatid natin para hindi bahain. Sinusubukan ng ilan na mag-do-it-yourself ng flood control projects. Pero may paalala dyan ng mga eksperto. Nasa front na ng balitang yan, si Mobile Journal Ria Carlos. Hindi lang sawa kundi pagod na sa baha ang mga Pinoy. Kaya ang karamihan sariling sikap at todo diskarte na lang para hindi pasukin ng tubig ang kani-kanilang bahay. Dito na nga nauso ang DIY o Do-It-Yourself Flood Control Project. Hindi milyon ang presyohan, diskarte lang ang labanan. Gaya na lang ng pinagtatrabahuhang tindahan ni Kuya Judel Parane sa Santa Cruz, Maynila. Baka lang pangharang na in-order pa raw nila para hindi pasukin ng baha ang kanilang lugar. Mahirap ba siyang i-install? Hindi naman, madali lang naman po. Bali, siguro mga 10 minutes to 5 minutes bago i-install. Mahirap kasi pag mag-isa lang yung nag-install so kailangan dalawa para mas mabilis yung pagkabit. 2 talampakan ang taas niyan at halos 10 talampakan naman ang haba. Pero ang tanong, effective naman ba? May leak pa rin ma'am kasi hindi siya naka-flat yung ilalim eh. Kaya yung tubig minsan pumapasok pa rin sa ilalim. Tapos nanggagaling pa sa loob yung iba. Nung nagbagyo rito, nakaharang naman yung tubig dito eh. Hindi naman pumasok lahat nung siguro hanggang dito lang. Tapos paharang na rin sa basura. Pangharang na sa basura. Pero at least para kay Kuya Judel, hindi maglalawa ang tindahan niya oras na tumaas ang tubig sa lugar. Konting diskarte pa raw ang kailangan para ma-perfect ang kanyang DIY flood gate. Sa Cainta Rizal naman,
Gate na gawa sa plywood naman ang pangharang ng pamilya Bernardo. Sa loob ng bahay, nagpasadya sila ng mga patungan ng mga sofa at gamit. Stackable raw yan para space saving kapag hindi sila binabaha. Pero mga kapatid, ayon sa mga eksperto, okay lang naman mag-DIY pero kailangan daw planado at pinag-iisipan ito. Baka kasi imbis na makatulong, makaperwisyo pa yan sa bahay nyo. They can watch or they can study muna on paano nila i-approach yung scenario. So after research, they can test kung okay ba or applicable ba yung ginawa nila. Siguro by putting, by spraying water or testing it para malaman kung hindi siya lulusot. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Ria Carlos, News 5. Gagawaran ng star sa Hollywood Walk of Fame ang Broadway icon na si Lea Salonga. Sa ilalim yan ng live performance category, si Lea lang naman ang kauna-unahang Pinay na bibigyan ng ganitong pagkilala sa Hollywood Walk of Fame. Gaganapin ito sa Setyembre. Paparangalan din ang Icon Award ang singer sa ikatlong Manila International Film Festival. Matatandaang naging singing voice si Lea sa ilang Disney princess na sina Jasmine at Mulan. Susunod, dating Senador Antonio Trillanes, posibleng sumalang bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Jeepney driver na nasa pool sa video na nanuntok ng kotse, suspendido ang lisensya. Chris Aquino present sa birthday ni First Lady Liza Araneta Marcos. Yan at iba pang mga balita ihahatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. Ang iba pang balita at pampagana sa umaga tutukan sa Frontline sa umaga. Leo, reminder lang, hindi lahat ng audience kailangan ng performance. Be yourself. Lucky color purple. Virgo, balance is the key. Pwede kang mag-ipon at mag-check out basta hindi sabay sa isang araw. Lucky color gold. Libra, hindi na mababago ang nangyari. Pero pwede mong baguhin ang susunod. Lucky color pink. Scorpio, hindi lahat ng plano aayon sa schedule mo. Minsan, mas maganda ang unexpected. Lucky color green. Nako, higpit-higpit pa ng sinturon ang mga misis. Kung mamamalengke na, abay, oh my gulay ka talaga sa taas ng presyo. Kaya price check na muna tayo mula sa mutya ng Pasig Mega Market. Kasama si Lalay. Magkano na nga ba ang taas presyo ng gulay ngayong Lunes? Good news ba? Ayan, himas-himasin mo pa yung bigas. Baka bumaba presyo. Isda at gulay nananatiling mataas ang presyuhan. Naalala niyo last week, mataas na yung presyo ng gulay. Sabi nila dito sa Pasig, mutya ng Pasig Mega Market, last month pa raw talaga mataas ang presyo ng gulay pero tumaas by 10 pesos per kilo ulit ang presyuhan nito. Dito naman sa ating bigas, ito ay bumaba pala. Sorry naman. Ayan. So, bale, ang tumaas lang ay ang presyo ng gulay, gano'n na rin ng mga seafoods. Okay? So, mag-good news muna tayo dahil alam naman natin that kanin is life, o hindi ba? Kaya mag-rundown na tayo ng ating presyuhan ng bigas. Sa mga mahilig sa kanin, baka mapa-extra rice kayo dahil yung ating premium rice na dati ay nasa 58 pesos kada kilo, 46 pesos na lang siya ngayon. Yay! Naku, akit na naman ang mga blood sugar ninyo niyan. Ang
regular milled rice naman ay nasa 41 pesos kada kilo noon. Bumaba siya ng 1 peso, 40 pesos yan kada kilo. Ang ating well-milled rice na 50 pesos per kilo noon, ngayon 58 pesos kada kilo. Medyo tumaas tayo ng 8 pesos. Pero baliktad naman sa imported premium rice na mula sa dating 58 pesos ay 50 pesos na lang ngayon. Oh, eto na tayo sa mga medyo maaray. Ayan ha. Hindi pala, sorry. Pagdating sa presyo ng baboy, good news pa rin ito, Mami Chiki. Naku, baka mapapakombo kayo ng pork chop fried rice dito ha. Kasi nga, bumaba rin ng hanggang 20 pesos ang presyo ng baboy dito sa Mutya ng Pasig Mega Market. Ang kasim, dating 240 pesos kada kilo yan. Ngayon, 220 pesos kada kilo. Ang pigi naman, 240 pesos per kilo. 220 pesos kada kilo na yan ngayon. At ang giniling, mapapagiling din kayo dahil minus 20 pesos yan per kilo. Ngayon, 220 pesos na lang yan per kilo. Ang pork chop naman, 230 pesos kada kilo noon. Ngayon, ayun lang, tumaas ng 10 pesos. 240 pesos yan kada kilo. Habang ang liempo naman, na dating 300 pesos per kilo, up by 30 pesos, 330 pesos kada kilo. Handa na ba kayong takpan ng inyong mga tenga, pati na rin ang mga mata? Dahil pagdating sa isda, ayun talaga ang ating medyo masakit sa bulsa dahil nga tumaas siya, no? Ang pig salmon natin, ito ay dating 700 pesos, pero ito lang yata yung bumaba dahil 650 pesos na lang siya ngayon per kilo. Ang bangus naman, 200 pesos kada kilo ngayon, up by 20 pesos, 220 pesos per kilo yan. Ang tilapia, 20 pesos din ang tinaas, 130 pesos na po siya kada kilo ngayon. Habang ang pampano, wow, sa mga nakaka-LL sa buhay, ay 440 pesos po yan kada kilo mula sa dating 400 pesos per kilo. Baka kayo ay magpapangat ng dilis. Di ba masarap yan pag binalot sa dahon ng saging, Mami Chiki? 150 pesos nga lang yan ngayon mula sa dating 100 pesos kada kilo. Ang tawilis naman, baka gusto nyo siyang crispy fried tawilis kahit wala kayo sa Batangas. O hindi ba? Mataas din siya by 40 pesos mula sa dating 80 pesos per kilo. 120 pesos yan kada kilo ngayon. At ang talakitok, hindi ako yon, matalak lang ako, no? Ang talakitok, 340 pesos yan kada kilo. At ngayon naman ay 360 pesos per kilo. So talagang taas-baba, naglalaro rin ang presyo ng ating lamang dagat. As usual, ang dahilan yan, dahil nga sa sama ng panahon. Alam naman natin, ngayong Monday, ang arrival, di ba, ng isa pang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Nako, good luck sa mga presyuhan natin. Sa gulay, eto na naman tayo sa mataas na presyo. Ang talong 150 pesos dati, kada kilo ngayon 220 pesos. Kada kilo, patay na ang torta. Ang sitaw naman, 200 pesos kada kilo ngayon mula sa dating 140 pesos per kilo. 200 pesos din ang ampalaya mula sa dating 150 pesos per kilo. 180 pesos naman ang isang kilo ng luya mula sa dating 150 pesos per kilo. Tumaas naman ng 10 piso ang bawang, 150 pesos siya kada kilo ngayon. Ganon din ang okra. Pagdating naman sa sibuyas, iyak tayo ng slight dahil 20 pesos per kilo ang tinaas niyan. 120 pesos per kilo na po yan ngayon. Ganon na rin ang siling pula o yung mga bell pepper. Pero pagdating naman ng gabi, tumaas siya ng 10 pesos per kilo dahil 100 pesos na siya kada kilo. Di bale, pwede pa yan sa pangsigang natin. Ang kamatis naman, ako 40 pesos. Ganon na rin ang patola at ang siling green. 40 pesos ang itinaas niyan kada kilo. 80 pesos noon. Ngayon, 120 pesos kada kilo. Lakad tayo dito sa bigasan kasi tinatanong ko sila kanina kung matumal. Sabi naman nila, saktuhan lang. O kausapin na natin si Alvin Molanyo, ang tindero ng Magsino Ka Man, Magsino Ka Man tuloy ng Magsino Store. Alvin, ikaw ba si Alvin? Halika rito. Bakit pawis na pawis ka? Ano ba yung ginagawa mo dyan? Nag-ayos po ng panahe, ma'am. Ha? Nag-ayos po ng panahe. Nag-aayos ng panahe doon sa mga doon sa sa sako. Okay. O kwentuhan mo kami, kamusta naman ang presyuhan ng bigas natin? Uro ka dito, kuya. Bante ka ng konti. Yung
Yung mga imported, ma'am, Ano? tumataas po eh kasi Okay. gawang kulay nga sa supply, Oh, kulang sa deliver po. okay. Eh yung ating local rice, Maintain lang po yung presyo, ma'am. maintain ang presyo. Hindi ba parang mas magandang balita yun para sa mga magsasaka natin? At least kahit paano, kung mataas ang presyo ng imported rice, mas mabibili yung local rice natin. Yes po, ma'am. Pero dito sa tindahan nyo, ano po ang mas nabibili? Imported or local? Parehas lang din po. Parehas. Okay, very good. Pero anong mas mabenta? Imported or local? Halos parehas lang din po, Halos ma'am. parehas lang din. Mabenta Okay. yung commercial, mabenta rin po yung imported. Okay. Syempre, alam mo naman tayo mga Pilipino, medyo rice is life tayo, di Yes ba, po, ma'am. sir? Yes Paano bang ang diskarte para medyo makapag-jeta-jeta tayo ngayon sa bigas? O dapat ma-all out natin, ilugaw natin silang lahat ngayon? Ano ba? Budget lang po talaga, ma'am. Ayun, budget lang. At saka budgeting nyo rin yung mga bitukan nyo. Tayo talaga nag-a-adjust. Bakit, di ba? Salamat, Alvin. O paano, Mami Chiki? Sana nailista mo na. Pero kung may ipapabili ka, medyo sobrahan mo ng onte para meron naman kaming pang-almusal, di ba? Yan muna ang latest dito sa Butchano Pasig Mega Market. Balik sa inyo sa studio. Lai, ang taas naman talaga nung gulay. Alam mo, buti na lang talagang araw-araw yata kami kumain ng talong last week kasi this week hindi muna, sobrang taas. Pero di bali may panangga ka naman bumabang presyo ng bigas. Maraming salamat sa iyo, Laila Pangilinan. Mga kapatid, balita mula sa probinsya, sugatan ng isang rider matapos umanong masagi ng isang truck sa Tigbawan, Iloilo. Hindi nakunan ang pagbangga sa rider pero nakita sa CCTV ang paggewang-gewang na truck. Matapos masagi ang rider, tumagilid pa ito sa gitna ng kalsada. Base sa investigasyon, galing Iloilo City ang truck at papuntang Antique. Nagkaareglo na ang magkabilang panig. Nangako naman ang kumpanya ng driver ng truck na tutulungan ang rider. Patay naman ang isang barangay tanod matapos saksakin ng kapwa tanod sa Ormoc City. Base po sa investigasyon, naaktuhan umano ng sospek ang biktima na nakikipagtalik sa kanyang kalivin. Doon na niya ito pinagsasaksak hanggang sa mapatay. Sinaksak din ng sospek ang babae pero agad itong nakatakbo. Isinugod na ang babae sa ospital at patuloy na nagpapagaling. Sumuko naman sa pulis ang sospek na naharap sa mga reklamong murder at frustrated murder. Mataas pa rin po ang tubig baha sa ilang lugar sa Kalumpit, Bulacan. Kaya naman mataas din ang banta ng leptospirosis dito. Para silipin ang lagay ng mga kapatid natin dyan, live po mula sa isang evacuation center doon ang ating resident morning doctor na si Dr. Richard Gadiaza. Doc, good morning. Kamusta ang sitwasyon ng ating mga kapatid dyan? Good morning. Hi. Yan, good morning Mommy Dims at saka mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa F. Mendoza Memorial Elementary School dito po sa Kalumpit, Bulacan. Mataas pa rin ang level ng tubig baha, partikular na po dito sa Kalumpit, Bulacan. Kaya naman nariyan pa rin ang banta ng leptospirosis. At dahil nga umabot po sa lampas dibdib ang tubig baha dito, hindi talaga maiiwasan na lumusong ang ilan sa ating mga kapatid. At kasama po natin ngayong umaga si Dr. Jeffrey Corderlan. Good morning, Doc. Good morning po, Doc. Ayan, all the way pa siya from Cabanatuan, 1 oras po siya bumiyahe dito. Doc, kumustahin po natin yung ating mga kapatid. So eto nga, tatanungin po muna natin si Nanay. Ayan, good morning. Good morning, Nanay. Ano po pangalan nila? Raquel po. Ayan, si Nanay Raquel. Nay Raquel, kailan pa po kayo nandito? Ano po, pangilang araw na po ba? Panlima na po yan. 5 days na. Pero may mga pagkakataon po ba na kayo ay lumusong sa baha nitong manakaraang araw? Opo, lumusong po. So, nung lumusong po kayo, meron po ba kayong mga sugat nung lumusong Wala kayo? naman po. So wala kayong Opo, sugat. Alipungan Alipungala. Ayan. Doc, wala pong sugat. Ano po ang gagawin natin kay Ma'am Raquel? Sige po, Doc. Ganito gagawin natin. Ma'am Raquel, pagkatapos po ng segment namin dito, kakausapin po namin kayo sa gilid. Tapos magre-reseta po tayo ng kaukulang gamot na appropriate po para sa inyo. At saka yung gamot na yun ay tinatawag na doxycycline at pwede nilang makuha yun ng libre sa mga health center. Pero di ba, Doc Jeffrey, meron po tayong mga iba't ibang risk ng leptospirosis. Depende po sa exposure ng baha. Pwede niyo po bang i-discuss o para maliwanagan po ating mga kapatid?
Correct po. So ang leptospirosis, depende po yun sa mga iba't ibang exposures. May tinatawag pong low risk, may tinatawag na moderate risk, and then yung high risk. Sa ating pong mga low risk patients, 2 capsules ng doxycycline, usually 100 mg capsule, 24 to 72 hours matapos po yung exposure. And then sa mga moderate risk naman po natin, nasa guidelines natin, naka-flash yan sa screen, yung mga minsan lang lumusob sa baha, mayroong mga sugat yung katawan, payo po ng ating health department, uminom ng 2 kapsula ng 100 mg capsule ng doxycycline araw-araw sa loob ng 3 hanggang 5 araw, 24 to 72 hours po matapos yung exposure sa baha, Doc. No? Para naman po sa ating mga high-risk patients, yung mga madalas lumusog sa baha, katulad ng ating mga rescuer dito sa Kalumpit, sa Bulacan, yung mga kapatid natin kailangan pa rin lumusong sa trabaho kahit may mga baha, may sugat man o wala, ito po, Doc, yung tinatawag na high-risk exposure. Tapos ito, ang recommendation po ay, yun nga, sundin lang din natin yung sa informational, yung 2 capsule po ng doxycycline. Again, naka-flash po sa screen natin. Ayan. And I'm sure marami sa ating mga kapatid dito kailangan na ng doxycycline mamaya. Ayan. At yan po ang latest update dito sa F. Mendoza Memorial Elementary School. Ito po si Dr. Richard Gadiaza. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Dr. Richard Gadiaza. Mga kapatid, isa pong card game na educational na Pinoy pa. Yan po ang herbularyo na gawa ng researchers mula sa Ateneo de Manila University. Tampok po dito ang mga traditional herbal medicine sa bansa. Ito po, panoorin natin. Isang grupo ng researchers mula sa Ateneo de Manila University ang gumawa ng isang card game kung saan pinagtatagpo ang siyensya at traditional Filipino medicine. Yan ang herbularyo. Layo nitong gawing mas madali at masaya ang pag-aaral ng organic chemistry gamit ang herbal medicine. Dahil meron pong encyclopedia ng iba't ibang halamang gamot sa Pilipinas, naisip po namin bakit hindi natin gawin siya ng mas madaling maintindihan ng maraming tao sa pamamaraan po kaya ng paglalaro. Nung natry nila na maglaro ng herbularyo, na sila ay nag-enjoy. Natuwa sila sa paglalaro na to. Hindi lang siya educational para sa kanila, kundi para lang din na makikita din natin na ito ay applicable din sa mga madla. Sa herbularyo, gaganap ang bawat manlalaro bilang isang albularyo. Meron po tayong 2 klaseng card, no? Yung sickness cards at action cards. Yung sickness cards, i-distribute sa players at ito yung mga pagagalingin nila. Ang goal is pagalingin ang mga sakit. The other cards, 3 cards ang kailangan para mapagaling. Yung iba, healing cards. Meron ding mga special cards, katulad nito, sumpa card at himala card. Tampok dito ang iba't ibang herbal medicine gaya ng mangosteen, ampalaya, nyog, bawang, bayabas at iba pa. May ilang improvements pang pagdaraanan ang herbularyo bago ito ilabas sa publiko. Ini-improve po namin yung mechanics tsaka po yung design ng cards para masigurado po namin hindi po kami nagpapakalat ng mga misinformation. Kasi part po dun sa sinama po namin sa laro is yung mga herbal medicine na nagpapakita ng healing properties, for example, sa cancer or diabetes. Pero hindi ibig sabihin na pag kumain ka nito, magagaling na yung cancer mo. Kakaiba, herbularyo. I'm sure Educational our card kids game. would love to see this. I'm sure Alonso would want to see this. Kasi parang nakita ko rin yung mga illustration niya. Very, kumbaga parang mas madaling maintindihan. Pero hindi pang sugal yan. Hindi pang sugal. Hindi. Ano yung isipin nyo, ha? Hindi pang puso yan. So yung players will act as a traditional folk healers. Tapos ang goal nila is to cure yung mga iba't ibang mga sakit. Mga sakit kagaya ng leptospirosis. Mga Ngayon, medicinal ha? plants yung gamit dun sa mga cards. So of course, speaking of leptospirosis, si Dr. Richard now ay umiikot para makita kung ano nga ba yung mga available na pwedeng ma-avail ng ating mga kapatid kapag sila ay nasa center. Kasi yung doxycycline pala is pwede. You Pwede, can sa get mga it. health clinics, sa mga barangay, pwede yan. Tapos sa mga government hospitals, libre naman siya. Pero kasi talagang tumataas ngayon yung kasubok, no, But ng you should not, leptospirosis. you should not self-medicate. No, You that's have big to no-no. consult with a professional medical professional. Otherwise, you might
you don't wanna have parang what do you call may immunity yung certain Yes. bacteria after a certain amount of dosage. That's right. So it's still best to consult, syempre. Oo naman. Basta pag alam mo na nababad yung paa mo, 'di ba? Or hindi lang kasi sa sugat yan dumadaan, yung po pwede kang mahawaan ng leptospirosis, magkaroon ng leptospirosis, pwedeng sa talamsik ng sa mata. Pwede dumaan dun. Basta yung pumasok sa bloodstream mo. Yes. So kailangan pag alam niyo nang na-expose kayo, konsulta agad sa doktor. I think full din ang beds ng NKTI ngayon, no? Yes. Kaya, nagsasabi sila para lang just in case you plan to go at walk-in, wala na talagang pwede na available na beds. I think so important to note that almost 2 weeks walang pasok yung mga bata. Yes. So kung sila ay sumuong sa baha at nandun po kayo sa mga probinsyang ganyan, best to have it checked na lang. Oo. Pati lalo na mas Pa-check delikado na yung lang. kung if you have an open wound, kapag may sugat ka na bukas na expose po sa madumi na tubig, pa-check nyo na po agad yan. Dahil Actually nga para yung matugunan na. yung mga ibang nakakausap natin na medical practitioners, sinasabi nila, ngayon daw mataas yung kaso ng mga leptospirosis sa mga bata. Oo. Kasi nga, di ba nung nag-uulan, ang tagal bago na na-cancela yung mga Nakapasok klase. na. Nababad na yung mga paa nila, nakapasok na sila. Nung pauwi sila, babad na yung paa nila sa tubig, baha. Actually, today, meron pang mga walang pasok, no? Oo, bandang Pampanga ata. Or basta yung mga hanggang ngayon ay baha pa. Yes. I'm not quite sure if yung sa Kalumpit, Bulacan na pinakita natin last week ay Parating baha baha pa din. Kaya yun parang lifetime na yung baha. Parang ever lang. since. So, Hindi yan, na bababa yung baha. tubig Oo, dun tubig doon, Bo. Pero si Doc Richard, doon siya, mismo sa Kalumpit, Bulacan. Si Doc Richard. Bata kami, parang gawain din namin yung lalangoy sa bahay. Oo. Bok, why do you think Hindi- ngayon mas Tama grabe ang yung nangyari sa amin, leptospirosis? Mas madumi, Mas madumi na, mas mas grabe maraming yung basura. daga. Hindi, totoo. That's true. Bacteria, that's true. Diba? Oo. Oo. Tapos yun nga, tapos maraming mga estero sa atin na hindi nalilinis. So, And I don't know breeding ground din I don't know yan. if this is also an element there, pero mas mataas ang immunity dati ng mga tao. Kasi Posible din yun, Doc. sanay kaming gumugulong sa putik at sa dumi at Ngayon kasi, konting kibot, may sakit ng mga bata. Hindi, Totoo yun. Kahit yung nung panahon ng mga magulang natin, kahit anong gawin nila, hindi sila nagkakasakit. Iba din kasi yung mga agimat mo naman, Bok. anong gusto mo pala? Anting-anting mo. Anong gusto mo pala ba sila? Anting mo, ilabas mo. Ilabas mo yung mga anting-anting mo, Bok. O hindi pero totoo yan. Kasi itong mga nakaraan, sabi nga nila, ngayon, huwag daw tayong pakakampante dahil nga 3 pa yung nakapalibot Yes. sa atin, Yes. yung mga bagyo. At sabi nga ni Tito Alvin, Fujiwara effect Yung pagsulubong ng 2 bagyo na may parang pag-dance pa na mga Sumasayaw yung mga Naging yan. layog pa. Okay, pero ito naman po, naku, ipapasa na namin kayo sa mga nagagandahan. Balitaan pa tayo kasama sina DJ Chacha at Ate Maricel Halili. No? Good morning po sa mga nakatutok sa atin ngayon. Yung ating mga kapatid sa FSU, hello! Dimples, Andre, Angela, and of course, Kuya Ed, Boklingga, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga. O ito na nga tayo, ready na rin tayo sa ating balitaan po ngayong umaga na live na rin pong napapanood dito sa TV5 at syempre napapakinggan nga ng ating mga kapatid sa 105.9 True FM. Magandang umaga, kagaya na sinasabi namin kanina, doon po sa mga stock in traffic ngayon. Diyan sa EDSA, samahan niyo po kami ni Maricel all the way till 10 in the morning habang 7 in the morning naman po dito sa TV5. Ito na nga po ang News 5. Dito po yan sa True FM. Ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balita na dapat niyong malaman ngayon. Ako po si Zarina Guevara. Sa ngalan po ni Manong Ted Pailon, ako po si Maricel Halili. Narito nga ang News 5 sa iba't ibang larangan at hanay ngayong araw ng Lunes, ika-24 ng Agosto taong 2026. Sa mga balitang pambansa, umakyat sa 29 ang nasawi dahil sa pinagsama-samang epekto ng mga nakaraang bagyo at hanging habagat. Sa datos po ng NDRRMC, 15 dyan ay sa Benguet. Isa sa La Union, 4 po sa Rizal at isa sa Batangas. Habang tig-isa sa Quezon City, Oriental Mindoro, Negros Occidental, habang 2 naman po sa Caloocan. 19 naman ang sugatan habang 3 pa ang nawawala. Aabot sa halos 5 bilyong pisong pinsala sa infrastruktura at halos 2 bilyong piso naman sa agrikultura. Halos 70 lugar din ang isinailalim sa state of calamity. Posible naman maging super typhoon ang bagyong inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, papangalan ng bagyong Obet.
ang bagyong may international name na Zodel. Napapasok pa lang sa PAR. Huli itong namataan 1,660 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Mabilis lang itong dadaan sa bansa at hindi tatama sa lupa. Pero asahan na palalakasin nito lalo ang habagat na nagdadala ng mga pag-ulan at pagbaha sa malaking bahagi ng bansa. Bukod sa bagyong Zodel, 2 bagyo pa sa labas ng PAR ang minomonitor ng Pag-asa pero wala pa itong epekto sa ating bansa. Sa iba pang balita, nananatili po si dating Senador Antonio Trillanes sa listahan ng mga testigo sa prosecution sa impeachment trial ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Congressman Terry Ridon, dedesisyonan pa nila kung isasala nga sa witness stand si Trillanes. Nakabase raw ito sa takbo ng gumugulong na investigasyon. Matatanda ang inakusahan ni Trillanes sina VP Sara, dating Pangulong Rodrigo Duterte, na may questionable daw na mga transaksyon sa kanilang bank accounts. Siyempre, I think on the deck pa rin po si Senator Trillanes to give testimony, but that will be decided on that future date kung tuloy po siya o hindi. Lalo tigit we are operating under expedited time frames na hoping to finish before December. Yan nga po ang tinig ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon. Samantala, ibabalik na rin sa panghapon na schedule ang impeachment trial ni VP Sara simula sa Setyembre. Layunin nitong mabigyan ng mas mahabang panahon ang paglilitis at magawa rin ng Senado ang iba nitong trabaho sa umaga. Susunod naman daw dito ang prosekusyon at depensa. Nanawagan naman ng impeachment court sa publiko na magtiwala sa proseso ng paglilitis kahit mukhaan niya itong matagal. Layunin daw nito na tiyaking lalabas ang katotohanan sa kabila ng tila pag-target umano sa Senado ng iba't ibang espekulasyon hinggil sa impeachment trial. Maaari naman daw maharap sa reklamong subornation of perjury sina Senator Rodante Marcoleta at si dating Congressman Mike Defensor dahil sa umano'y coach na testimonya ni Orly Guteza. Ayon kay dating Blue Ribbon Chairman Senator Ping Lacson, maaaring magsampa ng reklamo si dating House Speaker Martin Romualdez na idinawit sa unang pahayag ni Guteza. Maaari rin daw magsagawa ng preliminary investigation ng Department of Justice at Ombudsman sa mga nasa likod ng unang testimonya ni Guteza dahil itinuturing na raw na public crime ang perjury. Noong nakaraang linggo, binawi ni Guteza ang kanyang testimonya at isiniwalat na pinilit lamang daw siya ni Senator Marcoleta at Defensor. Samantala mga kapatid, sa oras mo na 6:38, ang tamang oras muna, hatid yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok at pwede rin po sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871 dahil available na nga po sa lahat ng Mercury Drug Stores ang Ulta Bio Trial Pack. Subukan nyo na po yan, mga kapatid. Magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat yung malaman ngayon. Kasama nyo nga po. Ngayong Lunes ng umaga, ako po si DJ Chacha. Sa ngalan po ni Manong Ted Filon, ako po si Maricel Halid. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. True FM. True FM. Mga kapatid, sa oras nga po na 6:42, balikan po natin ang mga balita sa lalawigan. Sibak sa pwesto ang 13 tauhan ng PNP-HPG matapos magkamali daw ng rirespondehan dyan po sa Santa Maria sa Bulacan. Kalagitnaan ng pagsira ng Bureau of Customs ang mga smuggled na sigarilyo sa isang bodega nang biglang dumating ang mga nagpakilalang tauhan ng PNP-HPG. Naantala nga ang operasyon ng BOC pero agad silang nagpakita ng valid mission order. Hininga naman nila ng dokumento ang mga taga-HPG pero walang naipakita ang mga ito. Dumating po ang operations head ng HPG kalauna na doon na lamang nagkamali pala sila ng sinalakay na lugar. Sa katabing warehouse daw pala dapat ang isasagawa nilang buy-bust operation. Umalis din ang mga pulis at ipinagpatuloy ng customs ang pagsusunog sa haabot po sa 430 million pesos na halaga ng mga sigarilyo.
Plano daw ng mga kawani ng BOC na magsampa ng kaukulang reklamo laban po sa mga tauhan ng PNP HPG. Bakit nagkamali? Wrong intel. So, ka naman nakakita ng ganon. Yung katabing lugar pala. Tapos, mali. It's a prank. Natuloy ba yung pagsalakay dun sa dapat ay area ng buy-bust operation? Yan ang concern ko, Na-warning na, no? At ano daw ba dapat ang pupuntahan nila dun sa area na yon? Hindi na rin sinabi sa balita. Sana bigyan tayo ng update. Anyari? Sayang naman ang mga confidential at intelligence funds kung nagkakamali tayo ng mga ganyang Address operasyon. pa lang, ano? Mali na agad ng napuntahan. Paano ba naman yan? Paano ba namang hindi ka magdedemand ng audit Ang niyan? tawag doon yung usong show dati dito sa TV5. Wow, Wow, mali. Pwede, no? First episode to ulit. Ay, nako. Samantala mga kapatid, naipit sa gitna ng dalawang truck ang isang kotse sa National Highway sa Santa Fe, Leyte noong Huwebes. Base sa investigasyon, nakatigil ang dump truck sa kalsada dahil naka-red ang traffic light. Nasa likod naman niya ang isang sedan. Hanggang sa dumating ang isa pang truck sa kanilang likuran at nabangga ang kotse. Ligtas naman ang driver ng naipit na sedan. Nagkaaregluhan na ang mga sangkot na driver. Samantala, pinagpapaliwanag po ng Land Transportation Office ang jeepney driver na sangkot sa insidente ng road rage. Diyan po yan sa San Mateo sa Rizal. Sinuntok ng tsoper ang pinto po ng kotse. Nagdulot nga yan ng matinding traffic. Hindi pa malinaw kung anong ugat ng kanilang away. Ipinatawag na po ng LTO ang jeepney driver na suspendido din ang lisensya. Naputulan ng kamay ang isang pulis matapos rumesponde sa lalaking nag-aamok sa Camarines Sur. Armado ng bolo ang suspect nang dumating ang mga pulis. Sinubukan siyang kausapin pero bigla umanong umatake. Doon na naputulan ng kamay si Police Staff Sergeant Noli Miranya. Sugatan din ng suspect na nabaril naman ng pulis sa binti at paa. Nagpapagaling na ang pulis. Nakakonfine din ang suspect dahil sa mga sugat na tinamo. Inaalam pa kung totoong may problema sa pag-iisip ang suspect at kung makakasuhan ito. Isinara na muna sa mga motorista po ang kalsada sa Barangay Chavayan sa Sabtang, Batanes dahil po yan sa landslide at rockslide. Humambalang po sa daan ang mga gumuhong lupa at bato. Kasunod pa rin yan ng malakas na buhos ng ulan simula pa nitong Sabado. Nagsasagawa na po ng clearing operations ang DPWH. Sa mga balitang consumer at kalakalan naman, busina po sa mga kapatid nating motorista, tinatayang magkakaroon ng taas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Base sa unang 4 na araw ng trading hanggang posibleng 25 sentimos kada litro ang posibleng patong sa diesel, piso at 25 sentimos. Inabahan ako sa 25. Teka lang, Tita Mas. May piso. Okay. Hanggang piso 50 sentimos naman ang tinatayang dagdag singil sa kada litro ng gasolina. Muling umakyat ang pandaigdigang presyo ng langis dahil lumabo na naman ang negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran at pinangangambahang magtatagal pa ang krisis sa Middle East. Naku po, taas presyo na naman mga kapatid. Brace yourself for more taas presyo ng krudo. Baka hanggang sa susunod na linggo po yan. Samantala, sa iba pang balita, inihahanda na po ng DOE ang suspensyon ng nasa 40 diesel power plants na bigong tumugon sa show cause order. Noong Hulyo, sinabi po ng DOE na nag-issue ito ng show cause order sa higit 200 generation companies bilang hakbang para mapanagot ang mga kumpanya para po sa mga deficiency na nagre-resulta sa power interruption. Higit kalahati lang ng kabuoang bilang ng mga pinagpapaliwanag ang nakasagot. Ayon po sa Energy Department, nasa 10 maliliit na planta ang hindi operational. Bukod po sa suspensyon ng mga plantang hindi sumagot, inilalatag na rin ng DOE ang eksaktong timeline para po sa pagpapataw ng multa. Sa ilalim ng isinusulong na alituntunin, bibigyan ng 72 oras ang kumpanya para sagutin ang show cause order sa pamamagitan ng email. Isinusulong din ng DOE ang 3 strikes sa pagpataw ng sanksyon o parusa sa mga pasaway na generation company.
Ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benher Abalos ang sitwasyon sa Paumbong at Hagonoy, Bulacan. Kinailangang sumakay ng bangka ng 2 kalihim para silipin ang lagay ng mga residente na naapektuhan ng habagat at bagyong Neneng. Ilang dekada na kasing iniinda ng mga nakatira sa 2 lugar ang pagtaas ng tubig tuwing masama ang panahon. Tiniyak ng DPWH na tututukan nito ang pagsasaayos ng mga sirang flood control project sa lugar. Kukonsulta rin ang pamahalaan sa mga epekto para sa mas pangmatagalang solusyon. Sipag talaga, no? Oo, sayang kaya hindi natin makausap si Sec Vince. Oo eh. Para mahingan din natin na reaction. May mga tarpaulin pala dun sa Hagonoy eh. For him? Oo, at saka kay Bakit? PBBM na nagre-request na bisitahin nyo naman ang Hagonoy para makita naman yung sitwasyon dito. Eh baka yun din siguro yung isa sa dahilan. Abay napunta naman din siya agad doon. Oo, ayun no, kumakaway pala kay Sec Vince yung mga tao. Eh, naway mapagbigyan na tayo ngayong linggo ni Sec Vince Dizon. Hindi ko alam kung anong susunod nila iikuti na lugar. Pero sa iba pang balita mga kapatid, abiso po sa mga dadaan sa Ninoy Aquino International Airport, makararanas po ng maikling power interruption ng Terminal 1 hanggang sa Martes. Nagsimula nga po nitong linggo bilang bahagi ng preventive maintenance sa electrical equipment ng terminal. Ngayong araw po ay makararanas ng power interruption sa alas 4 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi mamaya. Bukas na may posibleng mawala ng kuryente sa Terminal 1 bandang alas 4 ulit ng umaga. Inaasahang tatagal po ng humigit kumulang 10 minuto ang power interruption. Tiniyak din ng NAIA na mayroong backup power para po sa mahalagang sistema ng paliparan habang isinasagawa ang maintenance. Nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang executive order na layong palakasin at paunlarin ang industriya ng critical minerals sa bansa. Inaasahang makakatulong ito sa transition sa clean energy, digital transformation at advanced technology ng bansa. Sa ilalim ng kautusan, bubuo ang gobyerno ng National Policy Framework para sa responsableng pagmimina at pagproseso ng mga produkto mula sa critical minerals. Imbes na umasa sa pag-export ng hilaw na mineral, isinusulong din ang mas mabilis na proseso ng mining permits at pagtatayo ng lokal na processing plant, battery production at iba pang industriyang maaaring magproseso ng raw critical minerals. Layo ng kautusan na mapataas ang halaga ng yamang mineral ng bansa at mapalakas ang posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chain ng mga critical na materyales sa renewable energy, electric vehicles at iba pang teknolohiya. Samantala mga kapatid, dako naman tayo sa mga balita sa labas ng bansa. Muli namang iginiit ni US President Donald Trump na dapat umiwas ang Iran sa pag-develop ng nuclear weapons. Sinabi yan ni Trump kasunod ng pahayag nito na teritoryo na ng Estados Unidos ang pinag-aagawang Strait of Hormuz. Sa kanyang pagharap sa South Carolina, sinabi ni Trump na pursigido ang Iran na magkaroon ng kasunduan sa kanyang bansa. Pero ang sabi ni Trump, hindi raw sila sigurado kung gusto pa nilang magkaroon ng kasunduan sa Iran. Wala pang tugon dyan ang Tehran. Samantala, sinuspindi po ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang trade negotiations sa Amerika. Nagugat po yan matapos bigong umusad ang trade deal kung saan naabot sa 50% taripa ang ipapataw ng Washington sa Ottawa. Kabilang sa maapektuhan nito ang ilang import products ng Canada. Dahil po dyan, tinatayang aabot sa 20 bilyong dolyaro katumbas po ng 1.2 trillion pesos ang maaapektuhang kalakal ng Canada. 2 ang kumpirmadong patay matapos ang magkahiwalay na pambobomba ng Israeli forces sa Gaza Strip. Kabilang sa nasawi sa pag-atake ang isang 4 na taong gulang na batang paslit sa Central Gaza. Sa lakas ng pagsabog, aabot sa 6 na iba pa ang naitalang sugatan matapos tamaan ng shrapnel. Samantala, kinumpirma ng puwersa ng Israel na napatay nila ang senior Hamas official na si Sharif al-Hasnat. Sumatotal, aabot na sa halos 1,300 ang nasawi mula nang ipatupad ang tigil putukan sa Gaza nitong Oktubre nung nakaraang taon. Isa din po ang patay habang isa rin ang sugatan matapos silang paputukan ng Israeli national. Diyan po yan sa West Bank. Ayon nga sa report, pawang binatilyo ang nasawi. Nangyari yan matapos kumprontahin ng Israeli ang mga Palestinong naninirahan malapit po sa Hebron. Ang armadong lalaki tila binabantayan daw ang grupo ng mga Jewish settlers. Patuloy namang nagpapagaling ang 70 taong gulang na lalaki kasunod ng insidente.
Puspusa naman sa pag-apula ang mga otoridad kasunod ng pananalasa ng wildfire sa Nevada sa Amerika. Malayo pa lang, tanaw na ang makapal na usok nitong Sabado. Dahil dyan, pinangangambahan namang aabot sa halos 1,000 kabahayan ang maapektuhan ng sunog. Sa huling tala, umabot na sa higit 1,000 ektarya ang napinsala ng wildfire. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 6:52, puntahan po natin para sa mga addicts sa chismis at entertainment news. Good morning, Nanay Christy Fermin. Eto na po ang ating balitang entertainment. Inilabas na nga po ang patikim o sneak peek sa music video ng bagong awitin ni Blackpink, Jennie na Fallen Angel. Aba, enchanting ang tema ng music video. Extended play daw ito ni Jennie mula sa very personal place ng singer. Sa August 28 ang release ng extended play. Kamakailan lamang po nang mag-celebrate ng anniversary ang grupong Blackpink ni Jennie. Intimate celebration ang naganap sa kaarawan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kabilang sa mga bisita niya si Chris Aquino. Sa post ng fashion designer na si Michael Leyva, binati nito ang First Lady para sa kanyang kaarawan. Sa kanilang larawan, kasama nila sina Chris Aquino at 2 anak nito na sina Bimby at Josh. Ayon kay Leyva, kuha ito noong Sabado. 67 years old na si First Lady nitong August 21. Nagdiwang naman ngayon ang fans ng SB19 na 18 dahil sa kanilang 4 Pizza Fan Army Face-Off ng Billboard. 4th consecutive year win na ito ng 18 since nanalo po sila noong 2023. Sila rin ang may pinakamaraming panalo. Naungusan nila ang fandom na queen ng K-pop group na Tiara. Ilan sa mga natalo ng 18s na fandom this year ay ang kay Taylor Swift, Beyonce, Bruno Mars, at ang K-pop group na Blackpink, aespa 80s. Magbabalik Pinas ang award-winning singer na si Engelbert Humperdinck. Para yan sa kanyang The Celebration Tour na gaganapin sa New Frontier Theater sa September 25. Sabi ni Engelbert, mahal na mahal niya ang Pinoy fans dahil sa suporta at pagmamahal sa kanyang mga kanta na madalas daw ay kinakanta sa video okay. Dahil mahal niya ang Pinoy fans, ayan na nga, may sorpresa raw siyang gagawin sa concert. Kakanta raw siya ng Tagalog song. Naks naman. Ayun, no. Favorite ng mga tatay natin Ay, yan. naman, every Sunday music hits. Di ba? Kilala si Engelbert sa hit songs niyang Release Me and Let Me Go, A Man Without Love, There Goes My Everything, at marami pang iba. Nice. Very classic, in all fairness. Parang gusto ng tatay ko mapanood yung concert na yan. Naku, ramdam ko rin. Diba? Parang Pati si Tatay kailangan Bonnie. din ng tatay kong manood yan. I'm sure ma-enjoy niya. Diba? O ito naman, bibigyan po ng star sa Hollywood Walk of Fame ang Tony Award-winning singer and actress na si Miss Lea Salonga. Gagawaran po siya ng star sa ilalim po ng live performance category. Si Lea po ang unang Pinay na bibigyan ng ganitong pagkilala sa Hollywood Walk of Fame. Gaganapin po yan sa Setyembre. Pagkatapos pararangalan din ang Icon Award ang singer sa 3 Manila International Film Festival. Matatanda ang naging singing voice si Lea sa ilang Disney princess na sina Jasmine at Mulan. Walang kupas naman talaga si Mama Lea. Naman, deserve naman kasi. Mga kapatid, sa ating Sports 5. Puspusa na ang pag-iensayo ni Pinay tennis star Alex Ayala para sa US Open sa New York. Ibinahagi ng organizers ang training ni Alex kasama si Coach Joanne Bosch. Hindi pa tukoy kung sinong makakalaban ng kasalukuyang world number 20 sa women's singles event sa huling Grand Slam ng taon. Pero bago yan, magsisimula na ang kampanya niya sa mixed doubles kasama ang world number 4 na si Felix Auger, Aliyah Singh ng Canada. Sunod niya namang makakalaban ang tropa niyang si Iva Jovic sa Stars of the Open exhibition match sa August 27. Sa kaparehong araw din, malalaman kung sinong makakatapat ng 21 anyos sa women's singles. Huling lumaban si Alex sa Cincinnati Open kung saan nalaglag siya sa round of 32. Samantala, nagtapos po sa 2nd pwesto ang Gilas Pilipinas Boys sa FIBA Under-18 Asia Cup na ginanap po dyan sa India. Natalo sila sa Chinese Taipei sa battle for 7th place, 89-78. Lamang po sa first half ang Pilipinas bago binaliktad ng Taipei ang laro sa second half. Pambawi ito sa Pinas matapos matalo noong group phase. Nagtala po ng 22 puntos si Chog Moral para sa bansa.
Napunta sa classification rounds ang Gilas Boys matapos mabigo sa China sa quarterfinals noong Biyernes. Hindi makakapaglaro sa Gilas Pilipinas men sa Asian Games ang PBA stars na sina Jordan Heading at Jason Perkins. Umatras si Heading dahil tatama raw ang panganganak ng asawa niya sa palaro. Si Perkins naman napilitan ding mag-back out dahil sa iniindang injury sa paa. Kabilang ang 2 sa 16 na manlalarong napili sa Gilas pool para sa Asian sa Japan. All PBA team ang ipapadala doon dahil hindi available ang mga player nating naglalaro sa ibang bansa. Magsisimula ang pagdedepensa ng Pinas sa Asian Games Gold sa September 11 kontra Bahrain. Samantala, isa pang hindi makakalaro para sa Pilipinas sa Asian Games ang triathlete na si Kira Ellis. Nabundol po ng kotse si Ellis habang nag-eensayo sa pagbibisikleta. Agoy, aray ko po ang sakit niyan. Isa nga po sa triathlon o isa sa triathlon sports kasi ano yan swim, bike, and run. Nagalusan at nabalian nga po siya ng buto dahil sa nasabing aksidente. Mabigat ang taong ito para sa SEA Games gold medalist. Na bago pa maaksidente, nagpapagaling sa isang dati ng injury at isa pang injury sa tuhod. Kasama si Kira sa lineup po ng Team Pilipinas para sa Asian. Pero dahil dito, hindi na muna lalaban sa kahit saan si Ellis ngayong taon. Nangako po siyang babalik ng mas healthy sa susunod na taon. Get well soon, Kira! Magaling! Balitang NBA naman, nakatakdang sumali sa Miami Heat ang shooter na si Klay Thompson ayon sa ulat ng insider na si Shams Charania. Kasunod ito ng kanyang contract buyout sa Dallas Mavericks. Tinapos ito ang 2 taong pamamalagi niya sa Mavericks. Nung nakaraang taon, nagtala ng 11.7 points per game ang 4-time champion. Magdadala ng floor spacing si Klay, lalo't sina big man Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo ang top stars sa new look Heat. Magiging reunion din ito ni Thompson sa dating teammate sa Golden State Warriors na si Andrew Wiggins. Nakasama niya si Wiggins nang manalo ng titulo noong 2022. Samantala mga kapatid, eksakto alas 7 po ng umaga. Bago tayo magpaalam dito sa mga kapatid natin sa TV5, ang tamang oras na muna, hatid sa ating lahat ng Twins Lampay na Baby Diaper. Ang Lampay ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape, and Baby Pants. Ang Twins Lampay na ikatuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampay na Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, dekalidad, safe at pumasa sa international standards. Hanggang alas 10 pa po kami ng umaga mga kapatid ni Maricel Halili. Dito po yan sa True FM at sa 1PH at tayo po yung napapanood din. Dito nga sa RPTV. Pero dito sa TV5 hanggang 7 in the morning lamang po tayo. So kami po yung magpapaalam na sa ating mga kapatid dito. Kita-kits tayo ulit bukas, araw po ng Martes. Mag-goodbye ka na sa kanila, Maricel. Naku, maraming salamat po sa pagtutok sa ating balataan. Kita-kita po ulit tayo tomorrow sa TV5. Bye-bye! See you all tomorrow! At yan nga po mga kapatid ang unang bugso ng mga pinakamalalaking balita. Maraming salamat, Ticha. Tita Chacha. Si Tiche. Tita Mase. Galing ha, may mga bago na ha. Ito po ang ilan pa nating mainit na balita at pandar ngayong umaga. Office of Civil Defense or OCD naghahanda na rin sa posible pang epekto ng nakambang paglakas ng habagat at iba pang bagyong binabantayan sa labas ng bansa. Pagbaban sa social media para sa mga menor de edad, isinusulong ang ilang panukalang batas tungkol dyan. Himayin natin. Ang mga bilin para iwas sakit, lalo na ng leptospirosis, ngayon nakaamba na naman. Ang mga pagbaha at pagulan, i-share po sa atin ni Doc Richard Strait mula sa mga binaha nating kapatid sa Bulacan. Samantalahin natin ang ganda ng panahon today. Si Maui nagbabalik sa pagpapabida ng ilan nating talentadong kapatid. Ang ipa-flex niya galing sa juggling. Para po sa iba pang update at pampagana, tutok lang sa Frontline sa Umaga. Sagittarius, good vibes ang dala mo ngayon. Gamitin mo yan para makahawa ng positive energy. Hindi ng stress.
lucky color blue. Capricorn, minsan, ang tunay na jackpot ay ang taong nagbibigay sa'yo ng peace kaysa mixed signals, lucky color red. Aquarius, hindi mo kailangang explain ang sarili mo sa lahat. Ang tamang tao, hindi ka ipapag-cross-examine, lucky color brown. Pisces, huwag kalimutang makinig din. Hindi laging ikaw ang may pinakamagandang punchline, lucky color white. At yan ang daily dose of horoscope straight from Madam AI. I-manifest mo na yan. The stars got you. Yung 5. Narito na po ang may init na balitang tinutukan natin ngayong umaga. Bukod sa habagat, 3 bagyo binabantayan sa labas ng PAR. NKTI punuan na dahil sa pagsipa ng kaso ng leptospirosis, mga pasyenteng walk-in nililimitahan na. Flood control project sa Bulacan, ininspeksyon naman ni DPWH Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos. At mga kapatid, sa ibang balita naman, impeachment trial ni VP Sara posibleng ibalik sa hapon para mapunan ang delay sa impeachment trial. At Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor maaari raw maharap sa reklamong subornation of perjury dahil sa umano'y coach na testimonya ni Orly Gutesa, ayon yan kay Senator Ping Lacson. At yan po ang ilan sa mga update ngayong umaga. Para hindi mahuli sa mga balita, manatiling nakatutok sa News 5, True FM, One News at 1PH at maging online sa account ng News 5 everywhere. Good morning kapatid, 7:09 po sa umaga, nagbabalik ang Frontline sa umaga. Nagbabala po ang Office of Civil Defense sa posibleng tuloy-tuloy na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang po ang National Capital Region. Ayon sa OCD, maaaring magsimula ang pag-ulan ngayong araw o bukas at magtagal hanggang Biyernes. Posible itong magdulot ng pagbaha, landslide at pag-apaw ng mga ilog at dam. Kasunod niyan, pinaigting na ng OCD ang monitoring at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at sa LGU ng mga maaapektuhang lugar. Nakahanda na rin daw ang kanilang mga response team, mga kagamitan at relief goods para sa mabilis na pagtugon. Pinapayuhan po ang publiko na sumunod sa mga abiso ng otoridad, lalo na sa mga nakatira sa madaling bahain at mga lugar na may banta ng pagguho ng lupa. Inabisuhan din po ang mga nasa tabing dagat at mga pasahero na iwasang pumalaot o biyumahe kapag masama po ang panahon. Dumarami ngayon ang kaso ng leptospirosis matapos sa mga pagbaha dulot po ng habagat. At habang maraming lugar pa rin ang lubog sa baha, paano nga ba maiwasan ang leptospirosis at ano ang dapat gawin kapag na-expose na? Yan po ang alamin natin kasama ang infectious disease expert na si Dr. Edsel Maurice Salvania. Magandang umaga, Doc. Good morning. Good morning, magandang umaga, Sir Ed, tsaka Ma'am Angela. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood. Thank you for joining us. Doc, just to give us a sense of urgency, gaano ka bilis or how rapid yung pag-onset ng sakit kung sakaling hindi ka magpagamot at ikaw nahawaan? Yeah, usually ang leptospirosis po, mga 2 linggo yung tinatawag natin na incubation period. Bagamat kung malala talaga yung exposure, pwedeng a little bit earlier. Ang mga sintomas po nito, nilalagnat, masakit yung kasukasuan, lalo na yung calf muscles na. Ay, Doc? Doc, I think we lost you, Doc. Nako. We'll try. Okay, we'll try to get Doc back in a few minutes. Oo. Pero very important yan. Yes. Kasi ang daming nakalusong ngayon Hindi, tsaka ang hirap nun dahil ang tawag dito, flu-like symptoms eh. Yeah. Paano mo pa i-differentiate? Sige, we'll get back to that. Samantala sa ibang balita, pumalag po si Palace Press Officer Claire Castro sa video ni Senator Amy Marcos sa tila paninisi ni Castro sa mga guro ukol sa Zamboanga school shooting. Sinabi ni Castro na kailangan ipakalat ang critical thinking, matuto ring makinig at intindihin ang kanyang sinasabi bago sumausaw sa issue.
Nauna nang nilinaw ni Castro na hindi niya sinisisi ang mga guro sa nangyaring pamamaril sa Zamboanga City. Kasunod po ito ng naunang pahayag ni Castro na mismong ibang mga guro raw ang nagtuturo sa mga estudyante na maging walang modo. Sa naturang video, sinabi ni Senator Amy na hindi dapat mga guro ang sisihin sa insidente. Dapat daw ay mga ahensya ng gobyerno ang unang sisihin dito tulad ng NBI at ang Criminal Investigation and Detection Group o PNP o ang CIDG. Ang mga naturang ahensya raw ang dapat nakatutok sa mga krimen na umano'y nagbe-brainwash sa mga kabataan. At itong mga nagbe-brainwash at nagre-recruit ng kabataan natin, yan ang una ninyong tirahin. At konting payo lang, huwag sisisihin ang ating mga teacher. Labis-labis na ang hirap nila. Okay, balikan natin si Dr. Edsel Salvania, infectious disease expert. Doc, welcome back. Yes, pa. Naputot tayo kanina. Sige, Doc, you were saying. Yung yung leptospirosis usually po mga around 2 weeks before mag-develop ng sintomas. Pero kasama po dito ang lagnat, pwede rin po sumasakit yung joints natin at pwedeng nababawasan ng yung ihi at nagiging maitim or dark color yung ihi at yung pinakalas po minsan naninilaw po yung isang tao at namumula yung mata. Pero hindi naman lahat ng sintomas na ito nakikita sa lahat. Pero ang importante po talaga kung nakalusong sa baha ay makipag-ugnayan po tayo sa ating mga healthcare workers, sa mga doktor po. Yung iba pong common notion po ng publiko, Doc, na sinasabi po nila, nakalusong ako ng baha pero walang sugat, ligtas na po ba yun? Paano po ba nakakapasok yung bakterya sa katawan? Opo, meron pong ebidensya na kahit po walang sugat, kahit hindi po nakainom ng tubig, lalo na kung prolonged, matagal po yung paglusong natin sa baha, maaaring makapasok pa rin po yung leptospirosis sa ating katawan kahit po intact yung skin. Kaya importante po talaga magpasuri kung lumusong sa baha, lalo na kung matagal pong nababad. Pero Doc, when you say importante magpasuri, what exactly does that entail? Kasi unfortunately po, marami nagsa-self-medicate ngayon kung ano iniinom and so on down the line. So what should we do kung sakaling kailangan kaming lumusong sa baha? Well, ang importante po talaga kasi, so kung lumusong kayo sa baha, tapos medyo natagalan po, pagdating niyo po sa bahay, hugasan po natin ng mabuti, soap and water po. Tapos yun nga po, makipag-ugnayan sa mga healthcare workers sa barangay, sa doktor nyo. Kasi po yung binibigay po natin na prophylaxis na doxycycline, isa po itong prescription drug only. So kinakailangan po talaga nating makapag-ugnayan sa tao makakapagbigay ng antibiotics. Okay, so wag magse-self-medicate. Hindi madadaan yan sa medical. Hindi. Tsaka di rin sila makakakuha kung walang prescription. Pero Doc, kasi hanggang ngayon, marami pa rin pong mga lugar sa atin ang binabaha. Tulad po sa Bulacan, talagang ang tagal na pong may mga baha doon. Para po sa mga walang choice, kundi lumusong po sa baha, ano po ba yung mga pinaka-importanting dapat pong gawin ng ating mga kababayan, ating mga kapatid, para po makaiwas naman po sa leptospirosis? Yes po, importante po yung as much as possible, hindi po tayo makapag-contact dun sa contaminated na water. Pwede po tayo gumamit ng mga yung tinatawag na rain boots, rubber boots. Marami po yung ngayon na nakikita, meron nga yung portable na nagfo-fold po. Yun nga po, importante po talaga na yung contaminated water ay hindi makadikit sa ating balat. Ang isa pa pong importante is kung nakalusong tayo sa baha ay babantayan po natin yung ating sintomas. Kung nilalagnat po, makipag-ugnay po sa doktor agad para masuri ng maayos at hindi po lumala kung meron na pong leptospirosis. Doc, just to recap and make sure that we got everything right. So, kung sakali pong kung sakaling kailangan ka lumusong sa baha at binaha ka nga, so ang dapat mo gawin ay pumunta dun sa health center at makipag-ugnayan for possible prophylaxis. Ito yung parang gamot pang proteksyon. Yes po, yung antibiotic po na doxycycline ang binibigay, bagamat itong antibiotic na po ito, may mga side effects, hindi po dapat siya binibigay sa mga pregnant women, hindi po siya dapat binibigay sa mga bata unless makipag-ugnayan sa pediatrician. At pwede po ito magdulot ng ibang side effects like yung sinatawag na heartburn or reflux. At sa babae po, pwede rin po magkaroon ng yeast infection sa maselang bahagi ng katawan. Pero Doc, realistically, ang dami pong
kailangan lumusong sa baha. Ang dami ang nakatira sa baha. For example, Bulacan, Zambales, Pampanga. Yes po, opo. So realistically, what should they do? Medyo, marami-raming tao yan. Yes po. Actually, ang ginagawa po ng mga LGUs is nakakapagbigay rin po sila ng antibiotic, yung doxycycline, through the barangay healthcare workers. Pero may supervision po ng doktor. Okay. So meron po mga programa yung ating mga LGUs kasi naiintindihan naman nila lahat naman tayo. Hindi naman tayo pwedeng pumunta basta-basta sa doktor. Magastos yun at yun nga, kung lahat yun pumunta sa doktor, ma-overload po talaga. So ang ginagawa po ng mga LGUs is gumagawa po sila ng mga programa na pwedeng magbigay ng doxycycline pero still under the supervision of the LGU, the city health office or the barangay health office para mabigay po yung doxycycline pero meron pa rin pong medical supervision. Okay, medical supervision. Napakataga po. Maraming salamat for joining us this afternoon. Always a pleasure to have you. Ay, morning pa lang ngayon. Morning. Good morning, Doc. Good morning. Mga kapatid, bagamat 3 po ang bagyong nakapalibot sa labas ng ating bansa ngayon, wala pa man itong magiging direktang epekto. Yan at iba pang mga update iatid sa atin ng ating weather frontliner Tito Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami James, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po muli tayo. Maulan na po sa ilang bahagi ng ating bansa dahil sa unti-unting paglakas ng ating habagat o southwest monsoon. Sa katunayan, ayon sa pinakahuling heavy rainfall advisory ng Pag-asa, posible na po yung ating mga 50 to 100 o katamtaman at kung minsan malalakas sa pag-ulan na minsan may kasama rin pong malalakas na bugso ng hangin dito po sa area ng Batanes. Ang mga lugar na ito ay madadagdagan pa habang sa unti-unti pang paglakas ng habagat ngayong linggo at sa mga susunod pang mga araw. At ito po ay nakaka-apekto ngayon sa western section ng Northern Luzon at Central Luzon dahil pinapalakas yan ng dating bagyong Neneng, yung bagyong may international name na Gaineri. Yan po ay nandito sa may area ng Taiwan, sa itaas na bahagi niyan, papunta dito sa eastern portion ng China. Pero mga kapatid, unti-unti na rin lumalapit sa ating area of responsibility. Ito ang tatawagin nating bagyong Opet. Ito po yung bagyong may international name na Saudel. Ito naman po ay hindi natin inaasahang tumama sa anumang bahagi nating kalupaan. Yan po ay papasok ng saglit dito sa ating area of responsibility at posibleng makalabas din. Pero habang kumikilos yan at dumadaan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, ito po yan, sirkulasyon na yan. Yan po ay magpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon sa mga susunod na araw at papalakas pa po yan, lalong-lalo na sa darating na Wednesday hanggang sa darating na weekend. Samantalang meron din tayong bagyo dito sa eastern section ng ating bansa. O, narito naman po yan. Ito naman ay hindi natin inaasahang tatama sa ating landmass o kalupaan. Pero kakaiba yung pagkilos niya na imbis na papasok sa ating area of responsibility, yan po ay palayo at pa-recurve muli dahil yan sa tinatawag nating Fujiwara effect o dun sa interaction niya dito sa bagyong tatawagin nating Obet. So yan po ay pa-recurve at maggagawa ng parang bilog at susunod dito sa bagyong Obet hanggang sa tuluyan na po yung malusaw dito sa labas ng ating area of responsibility or pwede rin po yung makapasok sa ating area of responsibility. Pero sa ngayon, wala rin po yung direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Posible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms dito po sa western section ng Northern Luzon. Kasama po dyan ang Ilocos Region, La Union at Pangasinan. Maging dito po sa mga kabundukan ng Cordillera. Kasama na rin po dyan ang areas ng Apayao at ilang bahagi po ng Cagayan Valley. Meron din tayong mga posibleng kalat-kalat na pagulan sa mga areas ng Central Luzon, lalong-lalo na sa Zambales at Bataan. Sa Metro Manila, although sumisikat po yung ating araw, posible rin po yung ating mga thunderstorms sa hapon at gabi. Ganun din po sa area ng Cavite at Batangas, maging dito sa ilang bahagi ng Mindoro. Pero mga kapatid, yung ating mga pagulan ay concentrated dito sa western section ng Northern Luzon at Central Luzon. Mainit at malinsangan po ang panahon natin sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao. At may kataasan po yung ating heat index dyan. Kaya mag-ingat po tayo dyan sa mga posibleng epekto ng matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali. At yan muna yung latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin. Lagi may panahon para sa iyo. .21 na po, bumibigat na ang trapiko sa EDSA Taft Avenue northbound ngayong Monday rush hour. Para sa detalye, kamustahin natin si Traffic Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, ano bang dadatnan ng mga taga nandyan sa bandang nasaan ka ba
Tignan nga natin. Ano nakikita mo dyan sa tulay? Yes, Mami Chiki, Team Commute nakikigising lang. Tama ba yan? Tatlo, 4 na beses. Nakiuso ulit ako. Kaway, sabay. Hey, it's Happy Monday. Pero Mami Chiki, eto nga, damang-dama na yung traffic natin. Pakita natin, piyet natin dito sa aming kinakatuyan sa may Taft Avenue Footbridge. Ito, dito pa lang, kita nyo, pag bungad pa lang natin, moderate to heavy traffic na. Pero bandang sa dulo talagang heavy traffic doon sa may bandang Heritage. Dahil nga rush hour na at kadalasan nagdadagdag ng traffic dito yung mga kapatid natin nag-U-turn. At dito makita nyo sa may innermost lane, nakita nyo lang nagbebenta ng mga candy, konti lang. Kasi ito yung pa-left turn papuntang Taft Avenue kaya hindi nila ma-occupy. Pero pagdating dito sa may gitna hanggang sa may outermost lane, ayan na po, siksikan na. At nagdadagdag na rin po dyan yung mga jeep po natin na nagsasakay na papuntang Merville at sa may Bikutan. Ito, mahirap dito, Mami Chiki. Nakalagay na dito, malaki karatula, no loading, unloading, pero may makapatid pa rin tayong jeepney drivers na nagsasakay. At alam nyo po, na bawal talaga dito sa EDSA yung pedicab, e-bike, tricycle natin. At ganun, may nakikita pa rin kami mga e-bike dito sa EDSA. At dito, pita natin sa bandang interception. Dito, mas malala, Mami Chiki, talaga may build-up na rin. Dito, ayan o, medium to, moderate to heavy traffic pa rin po. Ayun, lalo dito sa may intersection. Kita nyo naman, talaga yung mga galing dun sa may, ayan, yung mga tricycle, nagpapadagdag sila. At meron naman po din traffic enforcement. Paalala po dito sa may Taft, bawal pa rin po ang no jaywalking dito, pero may mga pedestrian po tayo na tumatawid. Naku po, ingat po, may mga traffic enforcer pong nagbabantay. Pero for Monday, Mami Chiki, hindi pa ganun kadami yung mga pasahero natin. Like dito sa may Taft Avenue sa Carousel, medyo konti pa, hindi gaya ng mga dating mga Lunes na nakukover natin sila. So ngayon medyo pangilan-ngilan pa na po ang ating team commuter. Yan muna ating live update mula dito sa Taft Avenue. Ingat po and Happy Monday. Balik sa inyo. Happy Monday din sa iyo, Tito Mondi. At sa dumadami mga commuters, ayan, naglalakad na wala nang dala mga payong. Just for today. Maraming salamat. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa rin ang inyong maagang kasado sa balitaan, ang Frontline sa umaga. Alas 7:31 ng umaga, ito po ang Frontline sa umaga. Nabuhay muli ang mga panukala para sa social media ban para po sa mga menor de edad. May ilan na pong panukala na nakapila sa mga komite ng Senado at ng Kongreso. Halimbawa po sa Senate Bill 2066 ni Senate President Win Gatchalian, meron pong absolute social media ban para sa lahat ng batang wala pa sa edad 16. Ang ibig kong sabihin niyan, bawal magkaroon ng social media, bawal ding makigamit ng social media account ng ibang bata. Absolute ban nga ng social media basta wala pa sa edad. Pero hindi po ibig sabihin na dadamputin ang mga menor de edad na nagtitiktok. Ang hahabulin po ay ang mga social media platforms. Meron pong proposed penalty na 1 hanggang 10 million pesos per violation na medyo maliit nga para sa mga higanting social media platforms na ito. Pero ang ibig sabihin po din yan, kailangan ng mas mahigpit at mas matinong age and identity verification system. Ngayon po, sa House Bill 9965 ni Speaker Bogie D, ang absolute ban ay para sa wala pang 13 anyos. Sa edad na 13 hanggang 16 naman, kailangan ng parental consent and supervision. Hindi naman po kakaiba ang ganito mga panukala. Ang Australia nagpataw na po ng social media ban para sa below 16 noon pang December 10, 2025. Katunayan, mukhang dito po hinalaw ang panukala ni Senate President Sherwin Gatchalian. Sa ilalim po ng Australian law, those below 16 years old are banned from creating or keeping social media accounts. Sa mga social media platforms ang obligasyon para siguruhin na wala pong makalusot dito. Sa Indonesia naman, 16 years old din ang cut-off para sa tinatawag na high-risk digital services. So, bawal sa kanila ang Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X at yung Roblox. Pinataw po yan ito lamang March 2026.
Pero para sa mga low-risk digital services, pwede man po mag-access sa mga bata na nasa edad 13 hanggang 15. Yun lamang, wala pang listahan ang gobyerno nitong mga low-risk services. So hindi pa malinaw kung ano yun. Siyempre, ang tanong ngayon ng marami, epektibo ba ang ganitong klase ng social media banning? Yan siyempre ang mas kontrobersyal na usapin. Balikan po natin ang example ng Australia. Nagsagawa ng assessment ang E-Safety Commission ng Australia 3 buwan matapos ipataw ang social media ban sa mga below 16 years old. At ito po ang lumabas sa pag-aaral. Bago po yung ban, 52% ng mga below 16 ang gumagamit ng social media. 3 buwan matapos ipataw ang ban, so mga March po siguro of 2026, ang social media use ng edad na ito ay nasa 42%. So from 51, naging 42. So medyo bumaba lamang siya pero hindi po ito natigil. Apat pa rin sa about 10 menor de edad sa Australia ay gumagamit pa rin ng social media sa kabila po ng SOCMED ban na ito na dapat ay absolute. Bakit po ganoon? Dahil hindi pa rin daw sapat ang mga age verification systems. Napakahirap po. Ang tanong, kung ipataw ang ganitong patakaran sa Pilipinas, tatalab kaya ito? Bakit po importante ang tanong yan? Tandaan ang Pilipinas ay hinirang na social media capital ng buong mundo. Kaya't napakalaking hamon para i-regulate ang social media activity ng mga Pilipino. Sa Digital 2026 report ng Data Reportal tungkol sa Pilipinas, meron pong 95.8 million social media users dito po sa bansa. Tandaan po ninyo, ang ating population nasa 112-115 million. Ibig sabihin, higit 80% ng ating populasyon ay merong social media account. Ngayon, gaano karaming panahon tayo para na nakababad sa social media? Sa isang araw po, 1.5 oras sa Facebook, 1.5 oras sa TikTok, higit 1 oras sa YouTube at halos 1 oras po sa Messenger. Sa makatwid, halos 5 oras ang nilalaan natin sa social media activity kada araw o 34 na oras kada linggo. So milagro nga na meron pa tayong nagagawa. O baka yun nga ang problema, pero iba pong usapin na yun. Anyway, wag po kayong alis. Magbabalik pa ang inyong maagang kasalo sa balitaan, ang Frontline sa umaga. Mga kapatid, narito naman mga dapat nating abangan ngayon. Testimonya ng hostile witness na si Gina Acosta ay pagpapatuloy po sa Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Posibleng paglipat ng schedule ng trial sa hapon, pag-uusapan din ng Senator Judges. Pangulong Bongbong Marcos bibisita sa mga residente sa Pampanga kasunod ng epekto ng habagat at proposed budget ng PAGCOR, DOJ, DOST at iba pang ahensya isasalang sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations. At yan po ang mga dapat nating abangan ngayon. Para hindi mahuli sa mga balita, manatiling nakatutok sa News 5, True FM, One News at 1PH at maging online sa account ng News 5 everywhere. Habang may baha, nandiyan ang banta ng sakit, lalo na ng leptospirosis. Paano pa nga ba ulit ang makakaiwas dito? Nasa evacuation center sa Kalumpit, Bulacan si Doc Richard Gadiasa para sa mga bilin na yan. Doc Richard, good morning muli. May mga evacuee pa ba dyan na nagpapamalas ng simptomas ng leptospirosis? Ayan.
Ayan. Good morning, Mami Chiki and mga kapatid. Nandito pa rin po tayo sa F. Mendoza Memorial Elementary School dito po sa Kalumpit, Bulacan. Mataas po ang risk ng leptospirosis sa mga lugar na kagaya ng Kalumpit na hindi pa rin humuhupa ang tubig baha. Kagaya po na nakausap natin kanina, marami pa rin pong residente dito ang napipilitang lumusong sa mataas na tubig baha. Wala pong may sintomas dito, Mami Chiki, dahil nagbibigay po ng gamot ang health center. At syempre, kasama pa rin po natin si Dr. Jeffrey Cordelan para kamustahin po ang kalagayan nila dito. Good morning, Doc. Ayan, so eto kakausapin nga natin si Sir, no? Good morning, Sir. Sir, ano pong pangalan nila? Miko Lucas po. Okay, Sir Miko. Kailan po kayo huling lumusong sa baha? Totally po, last night po. And mamaya po ay lulusong ulit po kami para naman po mag-check ng mga gamit. Oh, so parang araw-araw po kayong Yes, lumulusong. Nagpa-check na po ba kayo sa health center? Yes po, totally po. Nung nakaraang linggo pa po, simula po nung hindi pa po siya sa dumadating ang baha, high tide pa lang po, ay talaga nagpapacheck na po kami talaga sa health center para po sa aming kaligtasan din naman po. So nagbibigay talaga sila ng doxycycline dito. Ayan. So mga kapatid, kung lumusong din po kayo sa baha, dapat pong maging alerto tayo. Ayan. So ito po, at kakausapan natin si Doc. Babantayan din natin kung magkaroon tayo ng sintomas ng leptospirosis. Ito po si Doc Jeffrey. Doc, ano po ba yung mga sintomas na kailangan bantayan? So yung mga simptomas po na kailangan bantayan natin, Doc Richard, sa leptospirosis, meron po tinatawag na acute symptoms, meron din po tinatawag na mga severe symptoms. Bago ko po talakayin yung mga acute and severe symptoms, nais ko lang pong paalalahan natin mga viewers, yung doxycycline, hindi po dapat natin inumin to ng basta-basta. Kailangan po may reseta ito ng inyong doktor. Kasi lalo na po sa mga buntis, lalo po sa mga nagbe-breastfeeding, at lalo sa mga bata. So magpakonsulta po sa inyong sariling doktor. Ngayon naman po yung mga acute symptoms. Yung unexplained fever po, yung sudden po na pagtaas, yung high fever, plus may exposure po, yung lumusong ka sa baha tapos meron kang hindi maipaliwanag na lagnat. Exposure po yun, hindi yun basta trangkaso, Doc. So ito ay leptospirosis unless proven otherwise. So yung mga sudden symptoms naman, yung mga sudden symptoms, yung mga conjunctival suffusion, yung paninilaw, yung tinatawag na jaundice, yung sudden na yung ihi natin, biglang nabawasan yung ihi, or nagda-dark colored urine, tapos yung mga maipapayo natin sa ating mga kapatid para maiwasan naman yung mga symptoms ng banta ng leptospirosis. Again, prevention, Doc, is better than cure. Tama. So yung mga prevention steps natin, meron tayong at least 7 steps para sa prevention. So, number 1, yung number 1 nating step is iwasan natin, kung may iwasan po natin na hindi mag-wade through floodwaters, maganda po ito. Kung hindi man po maiiwasan, magsusuot tayo ng mga waterproof po na mga bota, mga boots, protective gloves, ganyan. Tapos, kailangan din natin panatilihin na malinis sa ating environment. Maliligo po tayo kaagad, Doc, after. Magsha-shower po tayo. Soap and water po. Soap and running clean water. Kailangan malinis. Correct, yes Ano pa, Doc? Tapos itatapon natin ng maayos sa ating mga basura, cooperation with the community mitigation efforts dito sa ating mga community, sa ating mga lokal na community. Ayan, maraming salamat, Doc. So, eto po. So, iwasan po natin ibigay ang doxycycline sa mga bata at saka sa mga buntis kasi bawal po yun sa kanila. Kailangan ma-check muna sila ng doktor. At para din po sa ating mga kapatid, dito po sa evacuation center, meron po tayong bit-bit mula sa Alagang Kapatid Foundation na mga food packs. So, mamibigay tayo ng food packs dito sa mga nandito sa evacuation center. Ayan. Ayan, so ito po. Ayan, Mami Chiki. At yan po ang latest dito sa Kalumpit, Bulacan. Ito po si Doc Richard. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Doc Richard. Meron ka pang pamigay dyan at napakaganda ng mga tips dahil tanggalin na natin yung tip number 1. Marami talaga ang kailangan lumusong dahil nga nandyan pa ang baha sa karamihan ng mga lugar dyan sa Kalumpit. Kaya yung ibang mga tip na lang, siguraduhin na protective ang suot ninyong araw-araw para hindi kayo ma-infect ng leptospirosis. Maraming salamat, Doc Richard. Abangan matinding tapatan ng kamay at talas ng mata sa ating Battle of the Jugglers. Mamaya na yan sa Galing Mo Kapatid. Huwag po kayong alis, tuloy-tuloy lang ang siksik at ganadong umaga sa pagbabalik ng Frontline sa umaga.
Barangay Payatas, Quezon City! Ayan, excited na ako kasi naman masasaksihan natin ang pambihirang bilis ng kamay at matinding focus sa ating Battle of the Jugglers. Ayan, kita-kita na natin ang ating pasilip. Kaya naman, narito na ang ating mga Master Jugglers! Juggler Evelyn at Juggler Junior. Good morning! Ayan, pili ko, ready na silang perform. Kaya simulan na natin. Okay, please welcome Juggler Evelyn! Let's go po! Magpapahuli. Tawagin naman natin si Juggler Junior. Let's go! Ikaw ba yun? Thank you po. Nakakatawa na talagang ngiti-ngiti siya pa rin. Ano? Pero eto na alam niyo na po mga kapatid, ang potongan, palakasan ang palakpakan. Ready na po kayo? Patuloy naman po ng palakpakan kay Juggler Evelyn! How about kay Juggler Junior? Okay, sino winner natin? Sino winner natin? Isa pa ha? Palakasan po, Juggler Evelyn! Juggler Junior! Okay, we have a winner, Juggler Evelyn! Congratulations! Kayo ang winner for this morning. Maraming salamat po sa mga taga-Barangay Payatas, Quezon City! Thank you so much! Ayan, congratulations po. At ito na, promote po kayo kasi kayo po ay talaga nagpe-perform sa perya, diba? Saan po kayo mahanap? Mabilisan po. FB page nyo. May page po kayo? Kay Janet Bartolis. Ayun, hanapin nyo lang po yung sinabi ni Juggler Junior. Ayan po mga kapatid. Thank you so much. Magbabalik ang inyong maagang kasal sa balitaan ang Frontline sa Umaga. At yan po ang ating siksik na Lunes ng umaga. Isang makabulang umaga na nahatid namin sa inyong mga tahanan.
Sabay sa pagbati namin ang Good Morning Kapatid. Kasama ang inyong mas pinalakas at mas pinasayang kasalo sa almusal, ito po ang Frontline sa Umaga.